Hello everyone, kamusta? Yeah, it's been a while since my last upload, but now I'm so happy to inform everyone in this channel na monetize na po tayo. And of course, hindi yun mangyayari without everyone's support and sa tuloy-tuloy niyong panonood ng mga videos. So for that, thank you so much. And also because of that, to express my very deep gratitude for today's video, I'm going to share with you this special video created by Ella Takiguchi. So Ella is one of the teachers in Native Camp, and this is with her consent. I asked her if it's okay to share her knowledge with you, and gladly she said yes. So thank you so much, Miss Ella. Shout out. Napakagaling na teacher niyan. And without further ado, guys, let me share with you on how to be a Kalan teacher. So, paano ko nasabi na it's a special video? Una-una, all the knowledge na sa video ay complete, and ituturo sa video na to steps by steps kung papaano nyo ituturo si Kalan. In fact, may mga nag-offer nito sa Facebook, and it will actually cost you 1K. So, malaking halaga na rin yon. And of course, dun sa mga nalilito sa Kalan, try this. Mas in-explain ni Miss Ella dito ng mas detailed. Okay, what are the perks of being a Kalan teacher? So, bakit nga ba magkakalan ka pa kung marami ka naman ng badges, di ba? So, unang-una guys, kapag meron ka ng Kalan badges or Kalan badge, ibig sabihin more bookings, more earnings. So, yes, dadami yung bookings mo. Kung nung wala kang Kalan, maybe zero or to two bookings lang. But kapag nagkaroon ka ng Kalan badge, I'm sure dadami yan. And of course, kung marami kang bookings and ibig sabihin nun, more earnings. Kasi instead of 57 pesos na lang or 57 and 20 cents lang yung per class mo, magiging 80 pesos. And of course, habang tumataas yung ranking mo, kung nagiging B1, B2 ka na, tas lalong tataas pa yung rate mo kay NC. Kaya, mas possible talaga na kumita ka ng mas malaki. It will help you boost your income kay Native Camp kung meron kang Kalan badge. And, paano mo malalaman kung qualified ka ba as a Kalan teacher? And, paano ka mag apply kay NC? Or, paano ka magre-request kay NC na sana idagdag sa'yo yung badge na to? So, unang-una, kailangan makareceive ka muna ng email from them na qualified ka as a Kalan teacher. So, nagsasend sila ng email, and doon sa inquiry, makikita nyo din siya doon. And of course, kapag na-receive nyo yon, makikita nyo naman doon yung instructions kung ano yung gagawin nyo. So, of course, unang-una nyong gagawin, aaralin nyo muna yung textbook. Pag naaral mo na, that's the time na i-record mo na yung sarili mo pretending na may tinuturuan kang student. Tapos, yung audio na yun yung ipapasa mo kay Native Camp at iyon naman yung i-review or re-reviewin ni Native Camp to check kung papasa ka ba as a Kalan teacher. And after siguro mga maximum 1 week, makaka-receive ka ng email from them na yun, pumasa ka na and na-earn mo na yung badge ng Kalan. So, congrats! Okay. So, ayan, yung agenda natin ngayon, syempre introduction, kung paano kayo mag-introduction sa mga students nyo sa Kalan method. New work, daily revision, reading, full stage revision, quick stage revision. So, wag kayong malilito sa mga yan. Ipapaliwanag ko naman siya, tsaka later, magkoconduct ako ng lesson sa inyo para mas maintindihan nyo. Okay? So, punta na tayo sa pinakauna, sa introduction. First, always remember, smile, and keep your lively energy since napaka-importante niya when you are teaching Kalan method lessons sa student nyo. Kasi doon babase si student kung strict ka ba or kung strict ka ba, kung magiging ka-vibes ka ba nila. Kasi even though na pure
question and answer dito sa Kalan method. Gusto rin nilang makita yung, syempre, positive aura ng teacher. So, always smile kahit na onting-onting strict lang since ayun ang rules sa Kalan. No asking of question na student kapag mag-a-ask yung question ng student. Huwag niyong susundin yun, okay? Kapag nag-ask si student ng question sa inyo, sagutin niyo sila ng maayos. So, wag niyo silang i-snub kasi baka mabigyan kayo ng low ratings. Ayun yung iniiwasan natin. So, next is, you must check the progress report of your student as always. Madalas, dalawang beses nangyari sa akin na I'm always checking the progress report of my student. But at some point, there's always a teacher na nakakalimutan nilang mag-message right away kay student. So, ayun, dapat always nyo siyang i-check sa student kung tama ba yung progress report na nakuha nyo or hindi. So, sila magsasabi sa inyo kung tama or mali. So, kasalanan na nila yon kapag namali sila. Okay? Now, the next is no too much introduction after checking the progress report. Pag humaba pa yung introduction, baka hindi nyo na maabutan yung new work, yung reading, at wala kayong magawang progress. Ayun yung pagkakaingatan nyo. So, kailangan laging may progress si students since nagbabayad sila ng bookings. So, always remember, Kalan method is always bookings, kaya makakapag-prefer kayo 5 minutes. Okay? Yung mga newer teacher, magkakaroon kayo ng pressure. Oo. Ano yan? Kasama yan. So, magkakaroon kayo ng pressure. Pero ako, always na akong nag-send kay student ng report 2 minutes ng oras. Tapos magkakaroon ulit ako ng bookings. Tapos check ko ulit yung progress report ni student. Sobrang dali lang niya kapag nagamay nyo na. So, no need to worry naman. So, I will give you an example of gagamitin ko yung pangalan ni Koji. Pakinggan nyo lang. So, hello, good morning, Koji. So, I am teacher Ella, and we are going to have a lesson with the Kalan method. Is that correct? And then kapag sumagot si student na, yes, teacher, you're going to proceed to progress report. Okay, Koji, so now we're going to check your progress report. So is it correct that you are in a progress of stage 5, paragraph, and then yung last head word, lagi niyo siyang babanggitin. Later, magbibigay ako ng example. And after that, ng introduction, bigyan nyo na si student ng, okay, so let's start with your daily revision. Let me just go and find your textbook, okay? And hihintay kayo ng 10 or 5 seconds. Kung nakahanap nyo na yung textbook, tsaka nyo i-start yung daily revision. So, kapag new work ang progress ni student, always remember that if it's a new work lesson, it consists 3 parts. Meron tayong daily revision, new work, at reading. Dito maraming nalilito. Okay? So ano nga ba ang daily revision? Daily revision, new work, ito yung pinaka-first part ni new work, okay? Daily revision is just like a review to the previous lesson of the student. So, if you're going to check the progress report ng student, follow nyo lang yung progress report at magma-minus kayo. Opo, magma-minus po kayo. Mathematics to when it comes to daily revision. Always remember guys, mga teachers, na kapag stage 1 at stage 10 si student, minus 6 ang paragraphs nila. Stage 11 and 12, minus 4 paragraphs. For example, ito yung progress report ni student ko kanina, si Koji. Pangalan niya Koji. So, question and answer, stage 5. Ito, stage 5 yan. Yan, stage 5. 341, itong nasa gitnang number, 341, ayan ang paragraphs. Next is, ito naman yung sinasabi kong head word. Okay, head word. Tapos ito, new work type. Ito, medyo maiiba to kapag si student quick stage revision, full stage revision, pero wala ditong daily revision, okay? New work, full stage, saka quick stage revision lang makikita nyo dyan. So, si student is new work part siya kanina. So, ito, daily, stage 5 yan. I'm sorry, nagkamali ako. Stage 5, paragraph 336. 336. Dito kayo magsisimula ng daily revision nyo sa 336. 336
336, 337, 338, 339, 40, 41, 6. Okay? Tapos kapag naabutan nyo na si bend na head word, magpro-proceed na kayo sa new work. Okay? So, kapag sa daily revision, hindi nyo na kailangan sabihin sa student nyo na, for example, ang head word niya, rise, risen, shown. Hindi nyo na sasabihin yon. Full question and answer lang siya. Okay? Now, sa next naman is new work. So, sa new work, ito na yung second part ng new work. Okay? Ito na yung pinaka start ng lesson nyo. So, this part is when the last lesson ended and when the student will begin the new work lesson after the daily revision. So, ito sasabihin nyo sa student. Okay, student, so your daily revision will end here and now let's proceed to your new work. Ayan, new work. So, please repeat. Ayan na yung sasabihin nyo yung head word. Please repeat, rise, rose, risen, ganyan. Tapos, please listen. Then, yung please listen na yan, o-open nyo yung new work. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano para mas maintindihan nyo. Then, you're going to read the definition of the head word that you say to the student. May mga definition yun hanggang baba. Tapos may nakalagay doon na let's practice. Ayun na yung mag-a-ask question twice kayo. Tapos answer questions once only. Tapos, now proceed naman tayo sa reading. Ito naman yung third part. Oh my God. Ito naman yung third part ni student. Ayan. Yan, reading. Ayan. So, always remember that reading will start at 5 minutes time of the lesson. Kaya natapos kayo sa new work nyo or hindi, mag-i-start kayo sa reading 5 minutes ng oras ng klase natin. May nag-message, saglit lang. Okay. Now, so this time, ito yung script nyo sa reading kapag 5 minutes na ng oras. Pag natapos nyo na si new work or 5 minutes na ng oras, okay, Coachy, you are done with the new work. So let's start with your reading. Please get your book. Your reading ends at stage 3 or stage 5, 315 notice. So please proceed to the next head word of notice. Okay, next head word lagi siya kasi ang progress report ni teacher lagi ay yung mga natapos niya. So kapag sa reading, hindi na magkakaroon si student ng daily revision, ng new work, hindi na. Diretso-diretso na lang siya sa question and answer. Pero babasahin niya rin yung mga head word. Ayun naman yung kay student. One question, one answer siya. Sa atin, twice question, one answer tayo. So, kapag si student, guys, kapag bago yung student nyo, as in bago lang siya sa native camp, si student, nag-reach siya ng stage 1, paragraph 22, dun lang kayo mag-start ng reading. Pero kapag si student, nag-stage lang siya ng paragraph 18, 17, tuloy-tuloy lang ang head word, ang new work niya. Hindi na kayo magre-reading ng 5 pages, okay? Pero ito, kapag itong 22 na to, tumaas, for example, stage 1, paragraph 22 or 23, start na kayo sa pinaka 1. Start reading from paragraph 1 hanggang sunod-sunod na yan siya. So as you can see here, mayroon akong nilagay na chart. Sa stage 1, when you reach paragraph 23, mag-start kayo ng reading sa stage 1, paragraph 1. Sa stage 2, pag nag-reach kayo ng 75, mag-start kayo ng reading sa paragraph 53. Pero guys, hindi naman siya laging ayan yung susundan nyo. Always yung susundan yung progress ni teacher. Ayan yung laging titignan nyo. Okay? Now, next natin is quick stage revision. So, dito maraming naguguluhan. Ano ba yung quick stage revision, full stage revision, etc. So, let's start with quick stage revision. Sa quick stage revision, para lang siyang daily revision. Full questions and answer, no reading and new work, continuously question and answer lang. Ask question twice and then answer once. Okay? Ibibigay niyo sa student niyo yung answer. Next naman, full stage revision, full question and answer. You must be very fast here. Hindi pwede pabagal-bagal kay Kalan, guys, kasi ayaw ni student ng medyo mabagal when it comes to speaking. Mayroon akong student na kahit hirap na siya na salita, since mabilis nga ako magsalita when it comes to Kalan method.
binabagalan ko para sa kanya. Sinabi niya sa akin na, "Please teacher, continue making your reading too fast," para mahasa daw siya. So ayun, binilisan ko, hindi na siya bumalik sa akin. Okay. So pagkatapos nun, no reading, no daily, and no reading of headwords. Full question and answer lang siya. Okay? Wala nang magbabasa ng headwords sa quick stage revision tsaka sa full stage revision. Ang babasahin lang na headword ay sa new work lang. Ayan yung papakatandaan nyo, guys. Now, edi wow, siguro si Ma'am Camille to. Okay. So now let's have the next one. Ayan. So, may mga teacher po talaga na konti lang yung marireceive nilang bookings. Pero, nasa marketing yan. So, always remember guys na kukuha tayo ng rating sa student, always think na we are marketing ourselves. So, sa planning, always open your schedule ahead of time. Meron kayong makikitang yung ano nyo, yung profile nyo mismo, may nakikita doon na schedule, right? Kung ilan na yung bookings nyo, may mga naka-check-check doon. So, always nyong i-open yung schedule nyo para makita rin ni student. Kasi yung nakikita nyo na yon, nakikita rin ni student yun. Okay, so sa planning, open your schedule every time you're free. Kasi kapag hindi ka free ng araw na yon at marami kang bookings, ay nako po, cancellation yon guys. So, kailangan nyo siyang anuhin din. Ako, marami akong cancellation nung nag-first time ako ng Kalan dito. Pero hindi siya yung cancellation na nakatulog ako, na ano ko siya, na-attendan ko siya, kaso nawawalan ako ng internet connection. Pero ang kagandahan nun guys, ay ano, tawag dito, hindi naman magre-rate nun si student as long as ipapaliwanag yun na nawala ng internet at wala kayong deduction. Cancellation, teacher's cancellation ata yun. Yun. So, kapag marami kayong bookings, hindi nyo naiisipin yung 550 na ano, na no cancellation incentives. Isipin nyo na lang yung bookings nyo. So, yeah. So, next is marketing. Always market yourself. Don't leave any bad impressions to your student. Kasi, kapag si teacher ay nag-iwan ng bad remarks sa student niya, there's a possibility na hindi na babalik si student. At may times na siguro si student, meron din silang GC kagaya ng mga teacher, ganyan. So, hindi natin alam. What if nilalagay nila rin yung profile nyo doon, di ba? So, dapat always kayong mag-leave ng good impression kay student. So, ako, na-receive ko lang na mga bad impression kay student ko. Ay bad impression is maingay daw yung surroundings ko, ganyan. Kasi hindi naman ako naka-noise cancellation crisp, yun ganon. So, balak ko siyang bumili this week, ganyan. Balak ako mag-subscribe this week. So, kayo guys, ayan, it's better if your environment is good so that the Kalan student will focus more to your voice and not to the noises surrounds by you. So, ako, may mga aso ako, and ang ingay-ingay nila kapag may bisita. And that time, puro ako Kalan method lessons ako. So, si student naiirita siya kapag maingay. Minsan tinatawanan na lang nila ako. Pero kita mo yung irritation sa mukha nila kasi naanoy sila sa mga ingay. So, dapat meron kayong cancellation, yung mga crisp, ganyan. Mag-subscribe na lang kayo doon. I think meron namang mga teachers din na nag-ano ng crisp. Tapos, next is strategy. Ayan, yung mimes, okay. Yung mga mimes, yung mga hands nyo, hand gesture, ayan. Sa madaling sabi, hands gesture. Kapag maglalakad ka, syempre, i-ano mo yung lakad, pero hindi ka tatayo. Sa kamay mo lang, ganyan. Kapag nagulat ka, syempre, yung reaction mo, dapat gulat ka din. Ayan, kapag binabasa mo, medyo nakakairita, dapat yung mukha mo nakakairita din. Ayan ang strategy para mag-engganyo sa'yo si student. Kasi dito sa Kalan, hindi naman kayo magkakwentuhan, magla-lesson kayo. So, medyo boring siya sa ibang student. Mas boboringin pa kapag plainly ang teacher. Dapat meron naman kayong magandang aura kay student kapag ganon. Sa speed, ayan. Sabi ko nung nakaraan, practicein nyo yung
yung tongue twister kasi napaka-importante niya. Kapag magbabasa kayo ng Kalan method, dapat mabilis talaga kayo. Hindi talaga siya pabagal-bagal. So, practice kayo ng tongue twister, meron yan sa Google. And ayan, mas masasanay kayo doon kapag araw-araw or bago kayo mag-lesson. Practice nyo yung dila nyo para sa speed, para hindi rin kayo nabubulol. Kasi si student, may times na mabubulol ka din kapag nagsasalita siya. Especially si student, may isa akong student na na-experience na ang salita niya, ganyan siya magsalita. Pero hinayaan ko na lang siya. Ganyan, hanggang sa nasawa na siya, inayos niya na yung Kalan method namin. Di ko na siya pinansin. Kasi, yeah, ang ano lang naman natin sa Kalan method is, ayun, gawin natin yung role natin dito na pag new work, ganyan, gawin natin yung progress report, ganyan. Sa pronunciation, always clear dapat yan, guys. Dapat hindi, dapat alam niyo yung word na sasabihin niyo. Minsan nalilito ako sa advertisement na gagawa ko siyang advertisement. Si student natatawa sa akin and yung ibang student na sobrang strict sa pronunciation, guys. Dapat ano siya, dapat alam niyo talaga siya. Aralin niyo yung textbook kung may time kayo. Tsaka yung difference ng da sa di, ayan, ganyan. Tsaka yung clarity ng voice nyo, dapat malinaw din, walang sagabal. Now, after the lesson, message the student right away. Okay? Naiinis ako sa mga teacher na hindi nagme-message ng student right away kasi ako ang napapahamak. Sa totoo lang, kapag magkakalan method kayo, ang pagme-message ni student, 2 minutes lang or 1 minute lang kapag mabilis ka, tsaka di ka kabato. Pero kapag, syempre, always yung tandaan na kapag magla-lesson kayo ng Kalan method, may notes kayo dapat, okay? So, dito guys, sa message the student right away, may mga student na sobrang strict sa progress report. Okay? Kapag ikaw ang naanuhan nila na, ay, itong teacher na to, yung progress niya mababa. Ay, itong teacher na to, hindi man lang kami nagkaroon ng progress. Kaya dapat mabilis ka sa pagsasalita. So, hindi man lang kami nagkaroon ng progress, ayoko dito, di na ako babalik dito, ganyan. Ganyan ang mindset ng student. Gusto nila nagkakaroon sila ng progress kasi nagbabayad sila. Binibigyan natin sila ng quality lesson, binibigyan nila tayo ng quality na bayad for 26 minutes. Kaya always do your best na magkaroon ng progress. Kahit isa lang, kung mabagal talaga si student, okay lang yon. As long as nagkaroon kayo ng progress na isa, dalawa, it's okay. Kasi mas ma-appreciate ni student yon. Now, this time, Okay, now let's have the mind your number of lessons and ratings. Ito, si Kalan method, guys, may mga teacher na nag-expect agad ng tawag dito, bookings. Ganyan. Pero hindi siya ganon-ganon agad. Kasi si Kalan method, si Kalan method students, hindi lang naman yung quality ni teacher ang tinitignan niya, kundi yung yung bookings ni teacher, yung lessons number ni teacher, ayan. So, napansin ko kasi sa yung mga 25 na lessons lang, ganyan, or 28 lessons lang, nagtatanong sila sa akin. May mga teachers din kasi ako naturuan sa Kalan, tapos tinatanong nila ako na, Teach, bakit wala naman akong bookings? Bakit hindi kagaya ng sa inyo? So, ayun guys, magkakaroon kayo lagi ng CHP or Kalan half price tag kapag na ano ng mga admins na ito si teacher wala pa siyang bookings, yan. Continuously ang Kalan method nyo, ang Kalan half price tag nyo. Pero kapag kayo nagkaroon na ng mga 50, 100 bookings, ayan, doon na mag-i-stop yung Kalan half price tag nyo. So, for me, ang gawin nyo na lang na tawag dito, isikapin nyo mag-conduct muna ng mga 300 or 400 lessons sa mga normal books, okay? Bago kayo mag-continue sa Kalan kasi may times na baka masayang yung CHP tag nyo. Sayang naman kapag ganun, di ba? Kasi ayun din yung factor na tinitignan ni student.
na tinitingnan ni student kung okay ka ba, ganyan, kung marami ka na bang lessons, ganyan. Kasi kahit naman mababa ratings mo, 'di ba? Kapag marami kang regular student, papasok din sa'yo. Ganyan din si Kalan method. Kapag marami kang lesson number, ayan, ayun yung tinitingnan nila. So, syempre, meron din namang ibang factor na tinitingnan si Kalan student, like yung introduction video nyo, ganyan, kung engaging ba yon. So, kapag may time kayo guys, kapag ayan, if you have time to change your introduction video and make your profile more creative, gawin nyo siya. Tapos ano nyo doon nyo, I'm a Kalan teacher na I'm knowledgeable at Kalan method, ganyan. Para alam ni student na okay, sige, papasukan ko tong teacher na to, ganyan. So, ako hindi ko pa ginagawa yan, tinatamad pa ako, siguro next time na lang. Now, yung first student in Kalan should be 5-star. Simula nung pumasok kayo dito sa native camp, syempre sila Ma'am Camille, si Ma'am Madel, sinasabi nila sa inyo na, dapat 5-star yan na. Ganyan din si Kalan method, guys. Para rin kayong nag-demo niyan sa unang student nyo, dapat nakakuha kayo agad ng 5-star. Since it's your first time, si student, tayo, tuwing Monday ang updates natin. 'Di ba? Tuwing Monday natin nakikita ang mga ratings natin. Pero sila, guys, hindi. Kapag nag-rate sa inyo yung pinakauna yung student ng 4 agad ang makikita ni student sa inyo, na sa sunod na student nyo. So, low chance na magkakaroon kayo ng bookings. Kaya dapat always nyo sikapin na magkaroon kayo ng 5, na gawin nyo yung best nyo sa pinakaunang-unang lesson nyo kapag nagkalan na kayo. So, ayan. Kasi ako, nung unang ng kalan, isa lang ata yung nag-book sa akin nun, or dalawa. Isa, tapos nung nagkaroon na ako ng parang star, nakita ko nagkaroon na ako ng parang star nun. Ayun, sunod-sunod na siya hanggang kinabukasan. Nagulat na lang ako pagising ko na, ay, ganda. Okay. So, ayun na yung end. Now, this time, mamaya na yung question, okay? Gagawin na natin yung sinasabi ko na parang magtuturo ako sa inyo para mas knowledgeable naman kayo. Wait lang. Punta lang ako sa account ko. Saglit lang po. Uy. Kita niyo na po ba? Kita na po. Okay, Yes okay. po. Punta lang tayo sa textbook. Ayan, meron pala tayong Kalan Method Business, Kalan for Kids, pero hindi ko pa siya inaano. So, dito muna tayo sa level check test, okay? Ito, kasi may mga times na si student magle-level check sa inyo. So, baka hindi nyo alam yung, yung process ni level check test. So, ayan. Okay, so, kunyari kayo student ko dyan. Okay, so, hello everyone, I'm teacher Ella and we are going to have your level check test. So here in a Kalan method level test, as you can see here, as I can see here, you'd like to have a level check test in a Kalan method. Is this correct? And then when the student answer yes, okay. Before we start with the test, may I ask if you already studied with the Kalan method in another school? Hindi kayo mahirapan dito kasi may script naman. Ayan. Kapag si student nagsabi ng if yes, what level were you on in that other school? Ayan, basahin nyo lang yan. Tapos, mag-i-introduction kayo kay Kalan method. Meron yan sa Google. Sino yung nag-originate ng Kalan method. So, pwede nyo siyang i-search doon para madagdagan lang tong introduction nyo tsaka magkaroon ng buhay. Pero basahin nyo rin to. Ayan. For example, ng introduction ko noon yung sino yung founder ng Kalan method, sino yung nagsimula ng Kalan method. Ayan. Teka lang. Kalan method originate.
history pala, Callan method history. So, sasabihin niyo sa student, the Callan method was created by Robin Callan, who grew up in Ely, Cambridgeshire, England. And his early 20s, he went to Italy to teach English in Salerno. So, although he enjoyed teaching, Mr. Callan thought that the way in which teachers were expected to teach their lesson was inefficient and boring. So, that's why he came up with the Callan method. So the Callan method is a direct method of teaching, and it has been considered the fastest and the most efficient way of teaching and learning languages until here. Basahin niyo siya. Now, kapag si student, sasabihin niyo sa kanya na, now let's talk about the Callan method level check rules. Please look at your page and check the instruction in Japanese. Okay, so let's have the rule number 1. You are going to answer with a complete sentence using the same grammar structure. For example, if you're asked, do you like to play tennis? Do you like to play tennis? You must answer with, yes, I like to play tennis. Not just yes or yes, I do. In rule number 2, you are not going to change nouns or pronouns on your own. For example, the question is, do husbands in your country help their wives? Do husbands in your country help their wives? You must answer with yes. Husbands in my country help their wives, not just yes, they help their wives. Okay? Now, the example answer are acceptable. However, as stated, ayan, basahin niyo siya hanggang dito sa dulo. Dito naman tayo sa step 2 level test. Medyo nakakalito to, guys. Always remember na mag-bring kayo ng paper, ng pen, pencil. Yeah, ayun. Pen, pencil, tsaka book. Ayan. So, dito, sasabihin nyo na sa student nyo na, since this is a test, I will not give any help in answering the question. So, but don't worry though, this isn't a pure test. This is just to determine the level of your speaking skills and not your grammar knowledge level. Dito kasi, pagkatapos nitong level check, magbibigay kayo kay student ng progress report. Kung dapat ba siya sa Stage 2, sa Stage 1, kung baguhan ba siya, sa Stage 3 ba siya, sa Stage 4 ba siya, kapag advanced na si student, kayo ang magde-determine kapag first time ni student at ito yung choose niya na textbook. So, sasabihin niyo to, are you ready? I will start asking question twice and you're going to answer once. Okay, now, papakita niyo yung mga props niyo. What's this? What's this? It's a pen. Ito, yung chart, ayun yung sinasabi kong chart. Kapag nagkalan kayo, pwede kayong humawak ng chart or magpa-print nitong chart na to. Pwede rin namang hindi na kasi may ganyan. Ito, instruction nakalagay na, can you see the chart well? Sasabihin nyo yan sa student nyo. Okay, can you see the chart well? Tapos, tsaka pag sinabi ni student na, yes, I can see the chart well, tsaka nyo na i-point to. Kasi parang magpa-pop yan sa kanila, parang gagalaw yan sa kanila, na ayun yung pinap mo. So, what's this? What's this? It's a pen. What's this? What's this? It's a pencil. What's this? What's this? It's a book. Ganyan kayo kabilis sa level check. Now, is this a table? Just wait a second. Ito. Ayan. Is this a table? Is this a table? Yes, it's a table. Is this a floor? Is this a pole? Is this a floor? Yes, it's a floor. Is this a ceiling? Is this a ceiling? Yes, it's a ceiling. Is this a clock? Is this a clock? Yes, it's a clock. Ganyan kayo kabilis kay Callan method. Now, kapag naman ito, nakalagay na stop digital chart and use physical materials, kaya kailangan kayong magkaroon ng pen, pencil, book sa tabi nyo. Ayun yung gagawin yung physical materials. So, where is the pen? Where's the pen? The pen is on the book. Ayan, the pen is on the book. Siyempre, ilalagay nyo yung pen sa book. Where's the pen? Where's the pen? The pen is under the book. Siyempre, ilalagay nyo yung pen sa baba ng book. Ayun yung ipapakita nyo kay student. Is the pen in the book? Is the pen in the book? No, the pen isn't in the book. The pen is on the book. Ayan. Hanggang dito yan sa baba. Dito, sa pinakababa. Yan. Dito, sa stage 2, kapag naano nyo naman si student na magaling siya, na nakakasunod siya dito at di siya nalilito, dito kayo sa stage 2 na. Okay? Kapag dito nagkaroon siya ng mga errors, ayan. Mga errors na, are you reading a book? Are you reading a book? Yes, no, yes, ganyan. Siyempre, pupunta nyo na lang siya sa stage 1. Kapag may errors si student, lagyan nyo na siya sa stage 1 para make sure na may natutunan siya sa Callan method. Okay? So, hanggang yan sa baba. Pero wag nyo nang babasahin yan lahat, guys.
Okay? Kung saan natigil si student, 'di ba sinabi ko kanina na dito sa pinakataas na part, eto, dito sa here. What level were you on in other school? Kapag sinabi ni student na nag-study siya ng Kalan method sa ibang school, tatanong niyo siya kung anong ano na siya nun sa Kalan method. Kapag sinabi niyang stage 4 na ako, teacher, syempre punta kayo dito sa stage 4. Yan. Kapag sinabi niya na stage 5, di syempre punta kayo sa stage 5. Kapag sinabi niya hindi pa, punta kayo sa stage 1. Pero kapag magaling si student, stage 2 niyo siya ilalagay sa progress report. Okay? Now, let's have the next. Hindi yan. Dito. Sa pinakababa, ayan. Ito, sa step 3 demonstration, kasi tapos na kayo dito sa pagtatanong ng question. Sa step 3 demonstration, basahin nyo to. Okay, we're done with the level check test. It's now time for a demonstration. But before we begin, let me explain the Kalan method rules first. Ayan, copy-paste nyo yan, guys. Ganyan, copy-paste nyo, tapos lagay nyo sa chat box na ayan. Ito yung babasahin nyo. Ayan yung English niyan. You cannot make a request or ask question in a Kalan method lesson. If you have question, please ask them in another lesson like free talking. Tapos send nyo to. Copy-paste nyo rin sa student nyo. Ayan. Send nyo sa baba. Now, let's have the rule number 2. Ayan. Tapos, the teacher will read the question twice. You will start answering right away. Hanggang rule 8 yan. Ayan. So, dito, ayan. Dito na kayo magsisimula. So, na ano nyo dito na, okay, magaling si student dito sa part na to. So, let's try natin sa 2 minutes ng time. Lagyan natin to. Okay, so, please repeat, pen, pencil, book, what is, what's, this, it is, it's. Ayan. So, ito yung sinasabi kong new work, guys. Ayan, hindi kayo malilito. What's this? What's this? It's a pen. What's this? What's this? It's a pencil. What's this? What's this? It's a book. Ayan. Now, let's practice. Ayun yung sasabihin nyo na let's practice. Papakita nyo yung pen. Show a pen. What's this? What's this? It's a pen. Turo nyo kay student. Tapos, kapag tapos nyan, dito na yung paragraph 2. Yung sinasabi kong paragraph kanina. Open nyo yung chart. Ayan. Tuturo nyo. Table, chair, light, wall, floor, room, ceiling, window, door, hanggang sa matapos to. Tapos, kapag new work siya, guys, ayan, sasabihin nyo, please listen. Is this a pen? Yes, it's a pen. Is this a pencil? Yes, it's a pencil. Is this a book? Yes, it's a book. Hindi nyo na siya tatanungin ng twice. Isa lang. Para lang kayo nagbabasa, guys. Okay? Now, dito naman sa let's practice, ayun na yung tatanong kayo ng twice. Is this a pen? Is this a pen? Yes, it's a pen. Tapos dito naman, head word ulit. No, it is not. It isn't. Tapos open nyo siya dito. Ayan, babasahin nyo yan. Yan. So, dito naman tayo sa next part. Since, ayan na, hanggang natapos na si student sa ano niya. Ito, sasabihin nyo to. Congratulations, you can already start studying with the Kalan method and that would be from stage. Sasabihin nyo kung anong napili nyong stage para kay student. Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong magkakaroon ng kaba kapag sinabi nyo yung stage niya. Tanggap niya yon, okay? Please buy a stage 1 Kalan textbook or stage 2 Kalan textbook kung ano yung napili nyo kay student. Pero guys, huwag nyong pipilitin kay student na bumili sila ng Kalan textbook kasi pwede nilang gamitin ang digital kesa sa book. Pero mas effective kapag book, okay? So, merong atang teacher sa Kalan na pinabili niya yung student niya ng book, ng Kalan method, stage 1. Tapos na sa stage 1 na reading. So, wala na kwenta yung stage 1 reading niya. So, sabihin niyo lang sa student na, if you want to have the book of the Kalan method, you can buy it, okay? And if you don't want the Kalan book, you can just use your cell phone or your other devices. Ayun lang sasabihin niyo kay student, alam na nila yun. Now, ayan, sabihin niyo na yan. Tapos, isa-send nyo na tong last link sa chat box. Ayun na, tapos na yung level check test. Now, punta naman tayo sa Kalan method lesson. Ayan. Dito tayo sa mahirap. Stage 9.
Dito tayo kay student muna. Kukuha ko ng student ko. Ito, si Hideki. Dito nyo yung makikita kung saan na yung progress report ni student. Ito yung request niya. I have already finished stage 12 Kalan, but I would like to review stage 11 and 12 using stage revision. It means full stage revision, hindi new work. Okay? Full stage revision ang gusto niya, hindi new work. In advance, thank you for your cooperation. Ayan. Si student, full stage revision siya. Ayan, ako yung last teacher niya. So ito, may lesson siya sa akin mamaya ng 6:30. Copy ko yan sa notes. Always remember guys na itong part na to napaka-importante. Kakopy nyo yan sa notes nyo. Lagi kayong mag-prepare ng notepad para monitor nyo si student kung saan siya nahinto sa new work, kung saan siya nahinto sa reading. Kasi ayun yung isi-send nyo na progress report. Okay? Progress report. So dito nyo lang titignan yung progress report. Ayan, dito. Hindi dito. Okay? Kasi malilito kayo pag dyan. Dito, ayan, may reading itong RLQ. Meron kayong makikitang mga ganyan. And NWLQ, RLQ, mga FSRLQ, ganyan. Ang tawag dyan, reading last question. Reading last question. So, means sa reading. Ayan. Ito yung last question niya sa reading. So, sasabihin mo kay student na kapag nag-reading kayo, na okay, Hideki, please open your book and let's start your reading. So your reading ends at stage 12, 1178, mingle. So please proceed to this reading last question. In reference to writing, what do we mean by a report? Ayan, babasahin ni student yan, tas continuously. So puntahan natin tong ano na to. Saglit lang. Lalagay ko siya sa notepad. Lagay nyo rin siya sa notepad nyo guys kasi hindi ata nakikita yung notepad dyan sa pag-share ko. So, ayan. 1011, stage 11, 1051, implement. Lagay ko na nga lang sa chat box. Saglit lang. Ito. Ito, new work yan. Tapos, ito naman, reading. Ito, reading. Saglit lang. Tapos, ito yung reading last question ni student. Ayan. Para hindi rin kayo malito. So, punta tayo sa textbook na Kalan. Ayan. Si student, ang stage niya ay full stage revision, stage 11, FSR, full stage revision, stage 11. Itong mga blue guys, huwag kayong malilito ha. New work yan. New work, ang kulay blue. Ito naman, FSR na yan, full stage revision yan. Ito naman dito, quick stage revision naman to. QSR yan. Quick stage revision siya. So itong progress report na to, ito ang susundan nyo. Lagi, always. So for example, si Hideki, stage 11 siya. Nakalagay dyan sa chat box also. Pwede nyong makita. Stage 11, 1051. Asan ba yung 1051? Ito. Ayan. New work, full stage revision. So, walang daily revision, walang new work. Pure answer and question lang siya. Question and answer pala. Pure question and answer siya. So, si student, full stage revision, stage 11, 1051, implement. So, punta kayo doon. Implement. Ayan. Hanapin nyo yung ano ni teacher na yung ano niya, note ni teacher. So, yung note ni teacher, reading last question in reference to writing. What do we mean by a report? Ayan. So, hanapin nyo yung question na yan. So, ito. Ayan. Dahil ayan yung last note ni teacher, reading last question yan, FSR last question, ganyan. Dito kayo pupunta. So, when we write a report, who's most likely to be our target audience? So, ganito kabilis ang pagbabasa sa Kalan method. Bibigyan ko kayo ng lesson. When we write a report, who's most likely to be our target audience? When we write a report, who's most likely to be our target audience? When we write a report, sasabay si student dyan, guys, ha? Kaya wag kayong malilito. When we write a report, our target audience is most likely our boss at work or a member of another organization or committee. Yan.
Tapos kapag natapos si student, syempre bigay kayo ng ano, ng good job, well done, ganyan. Tapos proceed na kayo dito. Therefore, what writing style should we use? Therefore, what writing style should we use? We should use a formal and impersonal style. Ganyan lang siya hanggang matapos yung oras nyo na 25 or 26 minutes. Hanggang dyan, babasahin nyo yan. Hindi nyo na babasahin to guys Hindi ko na binasa to, di ba? Full stage revision, walang ganito. Outdated, in light, dito na kayo agad. Ganyan na kayo agad. Ayan, hanggang sa baba. Hindi nyo nababasahin tong mga ganito. Pagkatapos ng oras ng full stage revision, i-copy nyo na tong nasa paragraph. Kasi medyo malilito kayo guys. Wala rito sa taas. Di ba kapag new work, nasa taas ang paragraph? Hindi. Kapag full stage revision, nasa baba. Ito yung kakopy nyo sa notepad nyo. Okay? For example, natapos si student ng 1,055. Ayan. Or let's say 1,058. Yung hindi. Pag yan. Ito, 1,059. At yung last ano niya is dismissal. Natapos tong lahat na question na yan, question na yan, emerald. Ang sasabihin nyo sa notepad nyo, ganito. Chat ko sa chat box. Full stage revision, para hindi kayo malito. Stage 11, paragraph 1059. The last head word is dismal. Yan, dismal. Ayan. Kapag naman dito kayo natapos at wala na talagang oras, give me an example please. Or dito sa what meaning can the prefix EX add to a word? Gantong sasabihin nyo sa note kasi may note doon si teacher na ilalagay. Pwede namang hindi kayo mag-note kapag hindi naman talaga kailangan. Pero kapag kasi hindi nyo natapos lahat ng full stage revision, need nyo mag-note. Ito, lalagay nyo sa chat box na please proceed to the, no. Ito, full stage revision last question. Ayan lang ilalagay nyo. Full stage revision last question. Naintindihan na ng teacher yan na magpo-proceed na siya dito. Give me an example please. Give me an example please. He still communicates. Yan. So, ayan sa full stage revision. May question ba? Marami-rami po. Okay, sige. Tanong Later nyo na na lang sa po. full stage revision. Okay. Para- Yung, Mhm. bale yung sa full stage revision lang. Not so much of a question. Actually, na-answer ko naman na sa utak ko. Medyo nalilito lang ako ng onte. Okay. When we are in the textbook, let's say here sa textbook na to, and dun sa last report niya is nakalagay is FSR last question, FSR 11, page 1059, tapos may last word, di ba, na dismissal. I mean Yeah, yung word na dismissal. dismal. Decimal pala, sorry. Tapos, possible ba na, let's say, yung ano niya, yung report niya is marami? Does that happen? Or rarely ba na nangyayari? Sa full stage revision po? No. What I mean is sa kabuuan. Hindi lang sa full stage revision. Kasi like, yun yung, gusto ko tanong kanina, but I just want to save the question for later. May mga ganun ba nangyayari? Meron. What Yes is po. the first thing that we need to tackle? Like, FSR ba or yung isa, yung ano yun? Yung 'di ba may FSR? Pwede pong pa-click nun yung Okay, stage 11. ito. Yan, 'di ba meron tayong Yan. stage 1 to 11. Yes. Yes, tapos meron tayong FSR, may quick Yes. quick ano yun, yung Quick stage revision. quick stage revision tayo. Ano yung uunahin ko dyan? Like, sa meron tayo kasing report, do I ask the student like, okay, so you have here a stage 11 and also you have a stage 11 FSR. What do you want to study first? Ganun ba? Oh, hindi po. As you can see, nakita nyo po yung chat ko sa chat box. Yung sa Yes po. pinakataas po. Yung quick Mm-mm. question and answer 11, 1051, implement full stage revision. Ito pong nakalagay na full stage revision. Hindi nyo na po i-assist student dyan na itatanong nyo lang po na you are in a stage 11 paragraph 1051, implement full stage revision. Is that correct? Ayan. Tapos kapag sinabi po ni student na, yes, teacher, it's correct, punta na po kayo dito sa full stage revision. Hindi na po kayo pupunta dito sa stage 11. Dito na po talaga siya. Okay.
Tapos po, punta nyo po siya sa textbook na 1051 po. Ayan, wala na po siyang daily revision. Diretso na po yan. Di nyo na po babasahin to. Tapos yung note po ni teacher, kung meron man po, punta nyo po yun doon. Tapos po, ayan, ito po yung note ni teacher. So, proceed po kayo dito sa next note. Ayan. Okay. Okay Okay po. po. So, regarding sa lesson flow, Okay po. medyo, ano kasi ako new teacher ako and Okay, okay. dinadigest ko lahat ng information sabay-sabay. Sige, How sige. do you start the lesson? Like, let's say, di ba, nagsinabi mo na um, your last lesson was FSR 11, Mm-mm, page mm-mm. 1059, decimal. Let's say ganon. Tapos, is that correct? Pag sinabi niyang yes, after that, what do you say ba? Okay, so let's start with your full stage revision. Let me just go on first with the textbook. Pero kapag nasa textbook ka na, start ka na agad po sa question. Dito na Wala nang ano na okay, let's start. Wala nang ganun, wala nang okay, ganun. Diretso na kagad. Okay, let's start with your lesson now for your full stage revision. Do you believe that humans have a soul that Okay. carries on living after death? Ganyan na po siya agad. Okay. Okay, wala na pong masyadong chit-chat kay student. Kapag po meron kasing mga student na nag-chit-chat pa sa teacher, kayo na po mag-cut nun. Kasi Okay. baka po mawalan kayo ng progress report. Oo, sayang naman. Baka Okay po. magkaroon pa kayo ng, ano tawag dito? Low rate. Kasi more on ano si student progress talaga siya tutingin. So, kailangan mag-send kayo message right away. Huwag niyong kakalimutan. 1 minute agad pagkatapos message, tapos check agad kung tama ba yon. Pag mali, pwede niyo naman ma-edit. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano, okay? Kung Okay paano po. mag-write write ng progress report later. Okay po. So, meron pa pong question sa full stage revision? Yes po, last na. Okay, sige po. Okay lang po. Di ba nandito tayo sa page na to? On page ba natin? Ito, Ah, yeah, ano yung pinakadulo niya? 1051, di ba? 1051. Hindi ito ang dulo, ito ang Hindi, pinakauna. yung pinakadulo niya. Di ba yung Ah, start 1051? Ayan, Let's say 1060. na-reach ko yan. Nandito na kami sa exhibit. Yan, nandiyan na kami. Okay. At an art exhibition, what do we call each individual piece? Ganyan. Pag natapos ko yan, ano sasabihin ko? Okay, let's go to the next, Next ganon. page po, ayan. Hanggang matapos po ang oras, ganyan po kayo. Paano nangyari yun? Ayan po, may load po siya. Ito po, ganyan. Kapag natatapos nyo po yan, may lalabas po na pinipindot load pala. next 5. Pindot nyo po yan. Tapos hanggang po matapos ng 26 minutes, ito na ang end of stage. Kapag po naabot nyo ang end of this stage, mga teachers, always sabihin nyo sa, okay, well done, Hideki. You finished the full stage revision, stage 11. Now, we are going to proceed to your stage 12. Congratulations. Now, punta na kayo sa stage 12, 1075. Ito po, pakitignan. Paragraph 1075 ang una, so dyan kayo magsisimula. Dito po, kapag nag-abot nyo ang full stage revision, tapos tawag kayo, daily revision, new work kayo. Pagkatapos ng full stage revision, di ba, nasa full stage revision tayo kanina. So, ayan, end of stage. Tapos dito, kapag, for example, ang oras natin ay 8 minutes. 8 minutes. Hindi na po kayo magde-daily revision. Okay? Diretso na po siya ng new work. Ito na po yung sasabihin nyo na, now let's have the word pool, number 1, nouns. Flaw. Sasabihin ni student, flaw. Gadget, gadget. Dormitory, dormitory. Ayan. So, pwede naman kapag naka-word pool number 1, ayan, click nyo yun, yung clinic ko. Ayan, lalabas to. So, okay, please repeat, flaw. Please listen. Flaw is a small fault or weakness that makes something imperfect. For example, laziness was the one flaw in his character. Now let's practice. What's one of your flaws? What's one of your flaws? One of my flaws is laziness, vanity, etc. Ayan. Pero kapag may mga ganyan, si student na po bahala na magsagot niyan. One of my flaws is being mad at something, ganyan. Si student na po bahala niyan. Tapos dito naman, please repeat gadget. They repeat the student gadget. Okay, please listen. Makikinig ang si student, hindi siya sasabay. Gadget is a small tool device or machine that does something useful. Some example of gadgets are cell phone, MP3 player, iPad, etc. Now let's practice. What gadgets do you have? What gadgets do you have? I have a cell phone, etc. Okay? Now, hanggang sa dulo yan, hanggang sa dulo ng walang hanggan yan, hanggang sa matapos nyo yan dito.
Ayan. Now, dito naman, wag nyo na tong i-open, okay? Kapag nag-daily revision yan. The bigger, the more. Ayun lang, ganyan lang sa new Okay work. po. For ano to, ayan, ito yung sinasabi kong, tawag dito, babasahin nyo. Ayan, tapos let's practice kanina nung nandun sa presentation ko. Importante, ask question twice, answer the questions once only. Tapos susunod si student, okay? Now, this time, let's have the next part, which is quick stage revision. Okay? Maliwanag na po ba sa new work? May question po ba sa new work? Baka meron kayong question sa new work. If ever. Ay po. Mhm. May question po ako. Okay po. Hindi ko po sure kung nandiyan sa part. Kasi po kanina, Mhm. yung minus po na sinasabi niyo po. Paano po yun? Okay. Yung minus. Oo. Wala siya sa ganito kasi sinabi ko kanina pagkatapos ng full stage revision, diretso na kayo sa sa new work. Wala na siyang minus kapag ganun ang nangyari. Pero kapag ganito ang nangyari, for example, si student ay nasa new work part, hindi nasa daily revision. Wait lang. Ilalagin ko lang yung account ko. Hanap tayo ng ibang student para yung hindi naka full stage revision, yung naka ano siya, naka new work siya. Saglit lang. Ito, si Yoshi. Ayan. Okay. Ito, si Yoshi ay naka ano siya, new work. Ayan, kung nakikita niyo po, naka new work siya. Copy niyo po sa chat box yan. Ito, copy ko siya ha. Ayan, tatanggalin ko na lang. Saglit lang. Ayan. Nalagay ko na siya doon sa may chat box ng Zoom kung pwede niyo siyang tignan. Tapos ito yung reading last question. Ilalagay ko na lang din siya doon para ayan. Okay. So, let's start naman gawin natin tong example, itong kay Yoshi. Okay? So, punta tayo sa textbook ng Kalan method. Ayan. Punta kayo dito kasi nakalagay dyan level check. Dito kayo. Update nyo siya. Ito. So, si Yoshi, ang progress report niya dyan, yung latest na sinend ko, ay stage 4, paragraph 218, and the last head word that he has is reach. Tama ba? Reach. Tama, di ba? Ito, reach. Yes po. Reach. 218, reach. Ayan. Dito kayo magma-minus. 218 reach minus 6. Okay. For example, ako kasi, hindi ako nagma-minus sa calculator. Pero gamitan natin ng calculator kasi medyo bobo ko sa math. Okay. 218 minus 6. 212. Pupunta kayo sa 12. 212. Ayan. Punta kayo dito kasi 216 nakalagay. Huwag kayong malilito. 212, dito lang. 211, 212, ayan. Since 212, bilangin nyo siya. Make sure nyo na mabibilang nyo 212, 213, 214, 215, 216, 217. 6 na yon. 218, bali magiging 7 paragraph. So, magmo-move kayo dito sa 213. Ayan. Dito na yung daily revision nyo. What's the past of speak? What's the past of speak? The past of speak is spoke. Okay? Which language did we speak during the last lesson? Which language did we speak during the last lesson? We spoke English during the last lesson. Ito, wag nyo nang i-mind tong mga ganyan. Okay? Kapag daily revision, hindi binabasa yan. Ayan, pure question and answer lang. Tapos, hanggang sa ma-reach nyo to, click nyo lang yung load next 5. Tapos, reach hanggang 218 kapag sabi nyo na to, what time do you generally get to school for your lesson? What time do you generally get to school for your lesson? I generally get to school at 8 p.m. for my lesson. Ayan, pagkatapos nyan, dito naman kayo. Dito na. Kapag natapos nyo na to, ayan. Sabihin nyo na to.
Please repeat. This is the start of your new work and this is the end of your daily revision. Please repeat. There was. There were. Okay? Please listen. There was and there were are the past of tense of there is and there are. For example, there was a picture on the wall yesterday. There were some pictures on the wall yesterday. Okay, now let's practice. Can you see the chart well, Yoshi? Okay, very good. Now, is there a picture on that wall? Is there a picture on that wall? Yes, there's a picture on that wall. Was there a picture on this wall 3 lessons ago? Was there a picture on this wall 3 lessons ago? Yes, there was a picture on that wall 3 lessons ago. By the way, guys, kung nakikita nyo to, ayan, may kulay red sa baba. Alternative yan. Pwede nyo tong basahin. Pero ako, mostly, ito binabasa ko. Kasi mas accurate to sa question. Dito, mas accurate siya. Kaya kapag may nakita kayong ganito, nasa inyo, kung ito yung nasa taas babasahin nyo, ayan, or kung nasa baba. Okay? Now, hanggang matapos yan, ganun ulit. Pag na-reach nyo na to, sasabihin nyo, please repeat, die, kapag new work. Kapag daily revision, wala na kayong pakialam dyan. Ito, die, president, please listen, die is a verb. The opposite of the verb to live is to die. For example, President Kennedy died in 1963. Let's practice. What's the opposite of the verb to live? What's the opposite of the verb to live? The opposite of the verb to live is to die. Hanggang matapos po yan. Tapos, kapag 5 minutes na dito, 5 minutes na, ayan, punta tayo dun sa reading. Okay. Kung nakikita nyo po sa reading, stage 3 si student, punta kayo dito, stage 3, 164, dito 161, 162, 163, 164, hanggang 165 kasi yan. Hanapin nyo lang sa paragraph, ito, nasa taas ang paragraph, kada new work. Okay, new work kasi itong mga pinipindot ko. So, nasa taas yung paragraph niya. Now, this time, ito, 164, ang nakalagay ay, just wait a second. Ang last head word ni student sa reading 164 ay millionaire. So, pupunta kayo dito sa millionaire. So, sabihin nyo kay student na, okay, Yoshi, so your last progress in reading is you are in a stage 3, paragraph 164, millionaire. So, please proceed to the next head word. And please start with very. Okay? Guys, naintindihan? Sasabihin ni student dyan na very. Is Mount Everest very high? Yes, Mount Everest very high. Are there very few people in China? No, there aren't very few people in China. Mute nyo na yung mic nyo, magpahinga na kayo, gawin nyo na lahat ng gusto nyo, mag-cellphone na kayo sa 5 minutes. But before that, guys, of course, kailangan nyo munang, ano yung progress report ni student, kung saan siya natapos, okay? Bago kayo pumunta rito sa textbook ng very, huwag nyo susundan si student, hayaan nyo siya na siya yung pumunta sa textbook kasi malilito kayo. Okay? Ang last progress report natin kanina ay stage 4, 218 react. Reach, I'm sorry. 218 reach. Okay? For example, natapos si student ng 223, ganyan. Stage 4, 223, tas ang last head word niya ay center. Center, natapos niya yung center. So, punta kayo sa new, sa notepad nyo, ilalagay nyo to. Ilalagay nyo tong progress. New progress, stage 4, paragraph 223, wait lang. 223, tapos yung last head word niya ay center. Ayan. Ayan yung ilalagay nyo sa notepad nyo. Okay? Bago nyo sundan si student dun sa stage 3. Huwag nyo siyang susundan agad. Okay? Dapat nakalagay na yung notepad sa side nyo or sa nyo or nakapag-update na kayo ng progress nyo sa notepad nyo bago kayo pumunta dun kay student na progress report. Ma'am, question. Okay, what is it? Hindi, may naman, papakita nyo naman sa amin yung yung format kung Progress paano report? namin ita-type yung progress report. Opo, Pero of course. sorry, just to make things clear lang kasi medyo nalilito na ako na. Onti lang naman. Opo. Yung part na yan, 'di ba sa yan? Patingin nga po ulit nung nyo, Alin po? nung notepad Ito po? nyo. Hindi yung sa notepad po. Okay, notepad. Okay Saan po. part? Diyan Ito? tayo, 'di ba? Yung
yung part na yan, yung stage, ano na yan, di ba sa Q&A yan, nakalagay dyan, question and answer, Mm. dyan ko siya ilalagay, di ba? Oo, yes. Yan. Pero Tapos, okay. tapos Tapos? pag 5 minutes, tama ba? Just a recap lang. Pag 5 Opo, minutes opo. na lang, doon tayo pupunta sa last, Reading. reading last question niya. Tama? Yes, reading last Alright. question. Sige. Sasabihin nyo sa student nyo to kapag sa student. Pero full stage revision to guys ha. Yes, Nakalagay yes, full yes. stage revision. Kaya walang reading. Lagyan natin ng new work. Sabihin natin new work yan para di kayo malito. Yan. Ayan. Para 5 minutes na magkakaroon ng reading. Sasabihin nyo sa student nyo na stage 12, 1,178, ganyan, mingle, hanapin nyo doon. Okay? Mm-mm. Pero Hanapin nyo doon. tama po ba? Bago tayo Aha. lumipat doon, just to make sure lang na hindi makalimutan and hindi tayo, ma-fail na, dito mag-send sa kanya ng ganyan, Progress report. progress report, i-type na natin bago tayo lumipat doon. Tama? True. Ayun, tama. Ayun yung sinasabi ko. Alright. Sige po. Kasi there's a time na hindi ko siya naisulat. Tas nalito na talaga ako kung saan si student. Kaya wag niyo akong gagayahin. Bago kayo pumunta dun sa reading, bago niyo sa sundan, sabihin niyo lang sa student yung alam niya na yan. May notebook, may book yan. Hayaan niyo siya. Sabihin niyo lang na, okay Yoshi, so your reading ends at stage 3, 164, millionaire. Please proceed to the next head word of millionaire. Tapos sasabihin niya, okay teacher, it's the next head word is, asan yung 164? Teka lang. Stage 3, 164. Sasabihin ni student sa inyo na, okay teacher, the next head word is very. Okay? Sasabihin niya, and then sabihin niya, okay, sige, okay, please proceed. O yan. Tapos sila na bahala dyan. Tapos, pagtapos niyo maglagay ng progress report sa notepad niyo, tsaka nyo nasundan si student. Hindi naman kayo malilito dyan kasi mabagal lang naman si student magbasa. Okay? Pagtapos niyo maglagay sa notepad niyo, punta na kayo dyan sa textbook niya, sabayan nyo na siya, pero nakamute kayo ng mic. Magpahinga na kayo ng pagsasalita. Kung sakali man na may next na, na kayo, tawag dito, next lesson, ganyan, may 10 minutes kayo para makapagpahinga. So, ayun. Hanggang sa matapos si student sa reading. For example, si student natapos siya sa, si student natapos siya sa stage 3, paragraph 170 by. Ayan. Isusulat nyo na ulit sa notepad nyo. Ako kasi, mostly nagsusulat ako sa notepad ko, 20 seconds. Inaano ko siya, parang ina-advance ko siya na, dito si student matatapos to dito kasi mabagal siya magsalita. Si student matatapos siya dito kasi mabilis siya magsalita. Nilalagay ko na agad doon sa So ako, hindi na ako nahihirapan. Kapag 15 seconds na lang, sasabihin ko na sa student ko na, okay Yoshi, we don't have enough time. Let's just continue this lesson next time. Okay? So now, we don't have enough time. Goodbye. Have a nice day. Ganyan na lang. Tapos, eto na. Doon na tayo sa progress report. Okay? Aanin ko yung progress report. Saglit lang. Papakita ko sa inyo. Just wait a second. Students, message to student. Baka nawala. Eto. Gagawin ko lang example. Eto, si Koji. Gagawin ko siyang example. E-edit ko yan guys ha. Ayan. Wait lang. Copy ko to. Baka makalimutan ko eh. Ayan. So, ayan, si Koji. Ito na yon. Ito na yung gagayahin nyo sa notepad nyo. Okay, natapos si student sa stage 5. Punta ako stage 5. Anong yun? Anong klaseng lesson yun? New work ba yun? Full stage revision ba yun? Quick stage revision ba yun? Siyempre, new work. Tapos, kung saan yung last head word niya, last paragraph niya, punta kayo doon. Tapos, yung paragraph niya, di nyo naman kailangan i-type yun kasi nandyan na siya. May times na wala dyan sa 346 yung paragraph, punta kayo dito sa 345, hanapin nyo doon. Or di kaya nandito siya sa 347, hanapin nyo doon. Pero kapag wala guys, punta kayo dito sa note. Sabihin nyo na, hello teacher, I'm so sorry, the progress report don't have any head word of hairdresser. Please proceed to the hairdresser. Thank you so much. Ayun lang sasabihin nyo sa progress report. Okay. Now, dito naman sa study, sasabihin nyo lang doon note, okay? Pag si student naman nag-new work last question,
For example, hindi nyo natapos yung pinaka-last question niya sa ano, kaya hindi nyo naabutan dahil wala na ang oras, 5 minutes na lang, kailangan niya na magbasa. Ilalagay nyo dito, new work last question. Tsaka nyo ikakopy yung ano, yung new work last question na last nyong binasa sa new work. Okay? Huwag kayong malilito doon. Now, let's have the stage 5 breathing. So, si Koji, stage 5 na siya, 318. Ayan, update nyo lang. Should siya, should yung last head word niya. Ayan. Kung alcohol, syempre alcohol. Kung pag danger, danger. Kapag naman 317, syempre sa 317 kayo maglalagay, ganyan. So dito, ilalagay nyo tong reading last question kung saan siya natapos. Kasi kami kanina, nag-lesson kami, hindi siya nakapagpatuloy ng ano, tawag dito, ng question na sa susunod kasi mas mahaba pa siya. So ito, naglagay ako ng reading last question. What's the difference between these two sentences? I must study and I should study. Kapag ganyan sa reading last question, ito na yung sabihin nyo sa student nyo. Okay? Para hindi na kayo mahirapan. Ipaulit nyo na lang sa kanila to. Kasi ito na yung nakalagay nyo sa notepad nyo. Tapos naglalagay pa kayo ng progress report na bagong progress report. So para di na kayong pahirapan, pahanapin nyo na lang sila. Alam na nila yan. Okay, so may question ba sa pagpapalagay ng progress report? Wala naman po. Everything's clear naman. Clear, So, clear, clear. ano pa po yung question nyo? Sa quick stage revision, hindi pa natin natatakel. Sa full stage revision, new work, daily revision, reading, meron bang question? Baka may di kayo naintindihan. Later na lang po, after. Okay. Yung Sige. difference lang naman nung mga yun yung tatanong. Okay. So, let's have the quick stage revision, okay? Sa quick stage revision, para lang siyang full stage revision. Hindi naman kayo magbabasa na ng doon. Ito, for example, sa stage 2, ito yung susundan nyo guys, ha? Stage 1, pag natapos si student dito ng new work, okay, so Koji, you are done already with the stage 1. So let's proceed already to your stage 1 full stage revision. Tas una kayo ulit sa number 1. Ayan ulit. Anihin nyo ulit, babasahin nyo ulit yan. Huwag nyo na basahin to. Ha? Tapos pagkatapos nyo naman full stage revision, like nakaabot na kayo sa paragraph 51 to 52 ulit. Okay, Koji, you are done. End of this stage already. So let's proceed now to the stage 2, new work. Ayan, ganyan lang. Tapos sasabihin nyo kay Koji, okay, so please repeat present continuous. Home, speak, that, ganyan. Hanggang sa matapos yan dito sa mga progress report. Ayan, kapag itong mga naabutan nyo, mga ganyan, huwag kayong malilito. Kapag end of this stage, ito ang lagi nyong susundan. Kumbaga, ito ang map nyo. Ayan, ito yung map nyo. Okay, ayan na may nakalagay. Kapag stage 2, new work, syempre, punta na siya ng stage 1, quick stage revision. Sa quick stage revision, ayan lang naman siya, guys. Stage 1 quick stage revision is this a pencil, ganyan lang. Plus, lang siya, question and answer lang. Tapos, ito, gagayahin nyo lang to kung saan, siya, number siya tumigil. Ito lang yung ikakopy nyo, ha? Tapos, ayan, wala naman na kasing paragraph yan eh. Punong ganyan lang talaga siya. Tingnan nyo to sa mga 5. O, diba? Ganyan lang siya. So, ito lang yung ikakopy nyo. Importante lang yan, yung question. Kung saan siya titigil. Okay? Opo ata, recorded po ata ni Ma'am Madel to. So, now, ayan, sa quick stage revision, full answer question lang yan. Walang head word kayong makikita dyan. Pero may mime. Kailangan nyo pa rin mag-mime. Kailangan nyo pa rin mag-chart. Kailangan nyo pa rin mag-digital chart. Or kailangan nyo pa rin gumamit ng pencil, pen, book, ganyan. So, ayun lang. Wala naman masyadong pinagkaiba ang quick stage revision sa full stage revision. Ang pinagkaiba lang ng quick stage revision, as you can see in the map, sa stage 1, wala siyang quick stage revision. Dumiretso lang siya sa stage 1, full stage revision. While sa stage 2, may quick stage revision siya na stage 1. Tapos bago kayo pumunta sa full stage revision ng stage 2, kailangan yun dumaan sa stage 1 revision, quick stage revision. Hanggang pumunta stage 3, walang full stage, quick stage revision ang stage 3. Pupunta na ulit kayo ng full stage revision ng stage 3. Tapos pagtapos nyo dyan, stage 4 naman, quick stage revision naman ng stage 3. Ganun lang. Ito yung magiging silbi nyong map. Okay? Huwag nyo titignan yung map ng student dito. Papakita ko sa inyo. Kasi malilito kayo. Some of the teachers na naturuan ko before sa Kalan method, doon nila tinitignan, kaya nagkakamali sila.
So, wag niyong titingnan doon. Papakita ko sa inyo. Ito, for example, kay Hideki. Ito, guys, itong map na to, para sa student lang yan, ha? Ayan. Hindi nyo dyan titingnan. Tayo, may sarili tayong map kapag nandun na sa lesson, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Ito, sa kanila yan, wala tayong pake dyan. Ito, sa atin din to. Sa atin yan lahat. Sa student, sa atin, sa next teacher, sa atin yan. Okay? Ayan. So, napaka-importante ng progress report. Pero yung nasa taas na map, wala tayong pakialam doon. Bahala sila doon, wala tayong paki doon. Okay, now, wala na ata akong madadagdag. So, that is the end of this, tawag dito, discussion. Okay, may question ba kayo? Nag-entertain ako ng questions ng mga nalilito. Okay naman na po. Nasagot niyo po dun sa last part yung difference between full stage revision, quick stage revision. Ano kasi siya pala, na-gets ko na siya. Ano siya, like yung map or yung guide kung saan natapos. Tas, parang yun yung ginagawa ni student. Kung saan siya natapos, doon tayo magsa-start. Yun yung Ayan. purpose pala ni notes para dun sa next teacher if ever na hindi ikaw yung balikan niya. Yun yung susundan mo. Okay. Gets naman na po. Okay, so Ano lang? wag lang, okay, Dun okay. lang sa reading lang medyo nalito ako dun sa math ng onte. Pero gets ko naman na-answer naman kanina. Sa reading Oo, or sa daily reading. revision? Ano Daily ba revision? ano bang difference ni daily revision sa Sa reading? daily revision, for example, si student, as I've said earlier, I'm so sorry, wait lang. Sa daily revision, ayun yung review ni student dun sa past lesson niya sa teacher. Okay, sa teacher niya. So, nung nagbigay ako sa inyo sa chat box, gamitin natin to. Si Yoshi ata to, yung ginamit ko. Stage 4 siya. Sa stage 4, new work. New work siya, 218. Ayan, 218. Ayan, 218. Reach. Ito, reach. So, magma-minus kayo ng 6 kasi sabi ko kanina na kapag stage 1 to 10, minus 6 siya. So, minus kayo ng 6. 218 minus 6 is, ano ba? 212, right? Pero kapag babilangin nyo yung 212, for example, hanapin natin si 212. Ito, simula, isa. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, load tayo. 5, 6, 7. Magiging 7 siya kapag doon kayo nagsimura sa kaya hindi reliable dito ang calculator. Okay? Dapat dito na kayo magsisimula sa 213 kasi mas madadami ang nyo, tsaka mas oonti ang progress report nyo. Importante kasi si progress report. What if si student sobrang bagal magsalita? Wala na kayong progress, baka magbigyan pa kayo ng low rating. So dito, simula kayo ng full stage revision dito. Ito, ay ng daily revision, I'm sorry. Ito, 213, isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Ayan, na-achieve nyo na yung 6, di ba? Ma'am, Tapos Ma'am Ella, yes. what's the purpose of daily revision? For them lang na oo. Kasi yun yung For them lang na mag-review sila. Napaka-importante ni daily revision kasi dito sa Kalan method, ang learning ni student ay repeat hanggang sa maalala nila kung ano yung mga lesson nila ng previous lesson. Okay? So, yung mga previous nila ayan yung daily revision nila. Ayun yung mga previous lesson nila sa ibang teacher. So, kailangan talaga siyang matakel. Review siya. Okay? Hanggang saan? Sorry, medyo nalilito lang ako. Okay, hanggang 'Di saan? ba? 'Di ba nasa daily revisions tayo? And then let's say yun nga, 'di ba nasa 218 siya, you started Okay. 213. When would I stop? When Well, should I stop? Doon lang sa okay. 218. Doon sa 218 reach. Kapag nasagot nyo na tong reach, ito, syempre sunod-sunod yan. Ito, kasama niya pa yan. New work open, kasama niya pa yan. So hanggang dito kayo. Ayan. Hanggat wala pang ganito, sunod-sunod yon, okay? Hanggang wala pang ganyan, sunod-sunod siya. Sunod-sunod nyo siya. Pag nakaabot na kayo dito sa may ganyan, sa head word na yan, ayan,
Diyan na kayo magsa-start ng new work. Sasabihin nyo na sa student nyo na, okay, Koji, let's start with your new work and let's end your daily revision. Please repeat, there was, there were. Ayan, okay? Okay. Nagets nyo then, na? Mhm. And then, ano na to? Doon na tayo mapupunta New sa work na siya. question and answer Yes. na mangyayari, di ba? Doon na Oo. magsa-start yung report natin. Yes. Doon Doon na saan ba? magsa-start yung there was, there were. Doon na magsa-start yung new work. So, this is your new work. Ayan. Please repeat, there was, there were. Ayan. Tapos, hanggang sa matapos, mag-ano kayo ng progress report nyo. Kapag natapos na, 5 minutes time na, dito kayo natapos sa build. For example, 222 build, paragraph 222, stage 4 build. Ayan yan yung ilalagay nyo. Okay? Tapos, si teacher, sa next teacher na bahala doon dito sa mga Si next question and part. answer, yan na yung itatype ko. Okay. I mean, yung Ayan. pipindutin ko. Tapos, diretso na tayo kay reading. Yes. Yun, okay, gets. Dito na sa Okay na. 222, stage 4, 222 ito. Wag nyo tong ikakopy ha. Ito lang, ito importante lang. kapag new work. Build lang. Yan. Kapag kunyari, for example, dalawa yung question dyan, okay? Artist. Syempre, babasahin nyo to. Medyo mahaba siya, onte. Tapos, ang oras natin ay 15, ganyan. Syempre, babasahin yung artist, ganyan. Hindi na kaya ng oras. Dito, babasahin mo pa to ng twice. Hanggang dito ka lang natapos, dun yun na isusulat sa note na new work last question or NWLQ. Okay? NWLQ. New work last question. Doon na kayo nag-stop ng new work nyo. Okay? Ma'am Ella. Okay. Teacher Ella. Yes po. Pwede pong pasample ako, like, di ba naka-open yung notepad mo? Opo. Paano nyo ginagawa? Let's say, dyan tayo natapos. New Okay. work last question. Nakikita Paano niyo nyo siya po nakikita niyo po yung notepad ko? Yes po, kitang-kita po. Okay, very good. So, for example, dyan natapos si student dyan sa ano. So, okay, Koji, you finished the Yoshi, you finished the reading and stage 3, 164. So, please proceed to the next head word of the millionaire, okay? And I will just type your progress report here in my notepad so that we can have your latest progress. Tapos doon magsisimula na si Yoshi na magbasa. Tapos ito na yung progress report ko. Ayan lang nilalagay ko doon. Kapag ito, for example, may ganyan, dito siya natapos, ito, kakopy ko lang siya. For example lang ha. Ayan. Kunyari may ganyang question doon. Ito yung new work last question ko. Si teacher, uulitin niya to bago siya pumunta dito sa next teacher. Okay? Si next teacher, uulitin niya to. Was Picasso a writer or an artist? Picasso was an artist. Tapos dito na siya mag-start. Okay, Doon na po now, papasok yung, ano, di ba? new work. Hindi, I mean, anong tawag doon? Reading? Ano bang word to? Daily Naiinip na revision? ako. Daily revision. Doon na magsa-start si Yes. teacher. Yes, dito siya mag-i-start kung saan natapos si student dito sa pinakataas hanggang sa -6 siya. Okay? -6 siya. Okay. Gets. Okay. Tapos kapag na-stop na kayo doon sa, saan ba yun? Ano bang nilagay ko doon? Ito, 222 build. Pag nag-stop na kayo dito sa 222 build, proceed na si teacher sa next dito na. Please repeat, Yoshi, feel. And then basa. Let's practice. Do you fill your stomach completely when you eat? Now, yes or no? Ayan, ganyan. Do you fill your stomach completely when you eat? Do you fill your stomach completely when you eat? Kapag may nakita kayo dyang yes or no, sasabihin nyo yes or no. Kapag sinabi ni student na yes, I fill my stomach completely when I eat. Ayun lang babasahin nyo, okay? Wala na to. Disregard nyo na to. Ayan. Hindi ko pala nabanggit kanina. So, ayun lang. Pag may mga ganyang tanong yes or no, papapiliin nyo si student, okay? Ayan, may mga yes or no kasi dyan. So, may question pa ba? Patingin nga po. Like, ano lang. Ano pong patingin? Ayan lang po. Di ba, na-finish na tayo sa do you fill your stomach completely when you eat? Tapos sinabi niya yes. And then sa next word na tayo, so please repeat after me, contain. Okay, do you want to take a lesson? Let's start. Let's try. Ikaw mag-lesson. Gusto mo ba? I mean, practice lang.
Hindi, nalilito pa ako eh. Hindi, practice lang, konting ano lang, practice lang, okay? Hindi, Okay hindi, lang hindi. yan. Hindi ko makaya eh. Nalilito ako eh. Kaya gusto ko siya tanungin ng Hala, tanungin hanggat may time eh. hala, paano yun kapag magkakaroon ng, ano, tawag dito, for example, magkakaroon ka ng student na bulol, paano yun? Kailangan mo siyang ma-practice, ngayon pa lang. So, sinong gusto mag-try? Sasabayan ko kayo. Bali, Ma'am Ella, ano po, Mhm. yung parang ano na lang po, paki-clarify yung pagkakasunod-sunod po yung New step work by po, step po na habang new work. nagle-lesson kayo as a whole, Ma'am. Yes po. Okay, Ganun. kumbaga parang nagle-lesson ako. Ganun. Yes, Yes parang po, gano'n. Ano po parang yung ganun. pagkakasunod-sunod po? So, let's start. Kailangan kasi may kasabay ako dito na parang gagaya sa akin eh. Si Ano Ma'am pa, Camille student, kaya? ganun. Oo, Si Ma'am parang Camille na lang student. po. Nandyan ba si Ma'am Camille? Mi! Hindi sumasagot. Tulog. Ikaw, Ma'am Madel. Nandyan ka, Ma'am Madel? Hindi din. Try natin to. Sinong gustong mag-try as a student ko? Or ako yung magiging student nyo, kayo yung magiging teacher. Huwag kayong kabahan. It's okay lang. Hindi, Ma'am. Kahit Try nyo po muna yung teacher kayo, tas student yung ano. Ang hirap kasi pag ano eh, Pag kailangan walang may student kasabay. eh. Kailangan Mahirap may walang student to kasabay. eh. Kalan kasi. Sino gustong maging student? Ako teacher. Si Kanan na lang. Okay, try lang naman. Sasabayan mo lang ako, what's the plural of wife? What's the plural of wife? The plural of wife, ayan, sasabayan mo lang yun. The plural of wife, is wives. wives. Ganyan lang. Okay? Let's Okay, start. Ma'am. Sige. Gawin natin. For example, si student, ito na new work na to, hindi na to daily revision. For example, new work na to. Okay. Okay? Please repeat, wife, wives. Wife, wives. Ma'am, wait lang. Yung start po doon sa ano nyo, yung sa introduction. Okay. Okay So, po. what's your name first? Okay. Hi, welcome to Native Camp. Can you see and hear me? Yes. Okay, that's good. By the way, my name is Ella. How about you? What's your name? Kana. Okay, Kana. So this time you choose the Kalan method. Is that correct? Yes. Okay, so now let's start with your new work. Stage 4, paragraph 211. Okay? Okay. Please repeat after me. Wife, wives. Wife, wives. Help. Help. Please listen. Wife is a noun. The plural of wife is wives. Help is a verb. The help means to make it easier for someone to do something. For example, husbands in this country generally help their wives in the house. Okay? Now let's practice. What's the plural of wife? What's the plural of wife? The plural of wife is wives. Is wives. Do husbands in that country generally help their wives in the house? Do husbands in that country generally help their wives in the house? Yes or no? Yes. Husbands in this In this country country. generally Generally help their help their wives in the house. house. If you can't answer a question during the lesson, who helps you to answer it? If you can't answer a question during the lesson, who helps you to answer it? If I can't answer a question during the lesson, the teacher helps me to answer it. Okay, now Kana, can you see the chart? Yes. Okay, if you help me, do you think we can lift this table together? If you help me, do you think we can lift this table together? Yes or no? Yes. If I help help you, you, I I think think we can lift that lift this table table together. Okay, now please repeat common. Common. Please listen. Common is an adjective. For example, all people drink water. The most common drink for us is water. In Japan, the most common drink besides water is tea. Now let's practice. Which is the most common drink in that country besides water? Which is the most common drink in that country besides water? The most Okay. common drink in this country beside water is Okay. So kapag ganyan, si student magsasagot nito, itong kind Mm-mm. of ganyan. So for example, ako si student, tea. Tapos sasabihin mo, tea is the most common drink in this country besides water. Okay? Kapag may ganito kayong nakita, si student magsasabi ng sagot. Okay? Okay. O kung wine, kung tea ba yan, or kung alak ba yan. So sila na Mm-mm. bahala dyan. Okay? Pero sasabayan nyo pa rin yung answer nila. Opo, Parang ganun. opo. Okay, Mm-mm. okay. So kapag sinabi mo, sabihin mo tea. Okay. Kana. Okay, which is the most common drink in that country besides water? Which is the most common drink in that country besides water? Tea.
is the Is most the most common common drink in drink this in country besides water. water. Ganon lang, okay? Okay, okay. Hanggang end yan. Kapag 5 minutes na, doon na, type na kayo ng paragraph to. Tanggalin nyo na yan. Stage 4, paragraph 213. For example, natapos kayo dito sa, dito sa sleep, slept. Sleep, Mm. slept. Ayan. Sleep, slept. Diyan kayo natapos. Tapos dito, ayan ang dami niyan, di ba? May mga Mm. times na hindi natatapos si student yan hanggang dito. So, ito yung Mm. gagamitin yung new work class question. Ayan. Kung dyan kayo natapos, ayan yung ilalagay nyo dyan. New work class question. Ito. Copy, paste. Ayan yung ilalagay nyo sa note. Okay? Okay. Intindihan nyo na, guys? Yes, How gets na about, po. okay, Gets, everything's gets. clear Finally. na? Is the student allowed to request to slow down the reading? No. No. Kailangan nila kayong sabayan, guys. Kapag hindi nila kayo masabayan, like nalilito sila sa word, i-repeat nyo lang yung question sa kanila. Okay? Magre-repeat lang kayo ng sasabihin nyo sa kanila. For Ah, example, like hindi nila masabayan tong I took some photographs. Like nalito sila doon. Sasabihin nyo ulit yung word na photographs on my last holiday. Yes, I took some photographs on my last holiday. Ganon lang. Okay? Kailangan mabilis pa rin kayo dyan. okay. Kapag, guys, kapag si student talaga, hindi talaga kaya, bagalan nyo na lang. Kayo na, pero wag nyo ipahalatang binagalan nyo, okay? Akala ko Kasi, teach, pag di nila kaya, ibalik mo sila dun sa, hindi po, hindi po. Kung nasa na sila, ganun lang. ang ganda. Ah, Gets mm, na. So, kapag ulitin lang yung word, parang ganon, ma'am. Oo, ulitin nyo lang yung word. For example, nalito sila sa somebody in my family. Ulitin nyo lang yan, yes, somebody in my family. Linawan nyo yung pronunciation doon. Kapag hindi Okay. talaga carry ni student, copy nyo na sa chat box. Okay? Yes, Ganun yes. lang. Okay. So, may question pa? None so far po. Okay. Ako, meron. Hindi. Teach? May note. Okay. Di ba, yan, sa notepad mo Mm-mm. is paragraph 4, stage 4, Four. paragraph 213, sleep, slept, then new word, Mm-mm. ano yan? Last New word, question. last question. Sige. Tapos 5 minutes na, tapos sunod gawin is yung reading. Yes, reading. For example, si student reading niya stage paragraph 218. Ayan. Tapos last headword niya nandoon. Kapag nasulat nyo na to, puntahan nyo na si student dito. Sabayan nyo na siya. Turn off nyo na lang yung camera. Ay, wala pa lang stage dito, 218. For example na lang na 209 si student. Yan. Stage 3, 209. Ayan. So, as you can see, malapit na siya sa matapos sa reading, di ba? Nandito na siya sa end of stage. Sasabihin nyo na sa student, okay, now let's have your stage 4. Hindi nyo na revision to stage 3 full stage revision. Dito na siya sa stage 4 agad. Okay? For example, ayan na, nyo niya, tapos ang last headword ni student ay teenager. For example, ayan, teenager. Siyempre, susunod na siya dito sa excuse me. Dito siya magsisimula. When we want to speak somebody we don't know, hanggang ganyan. Tapos nag-end stage na, tatanungin kayo ng student, what part should I proceed? Punta na kayo sa stage 4. Sabi niya na, okay, so please proceed to stage 4, 211. Then, let's start with wives. Okay? Ayan, Each. ganun lang. Mhm. Each question. Okay. Paano kapag kung wari, eksaktong-eksakto talaga? Pa-click nga po nung stage yan. Yan. Pa-click nga po. Let's say natapos talaga siya eksaktong-eksakto doon sa end mismo. Okay. May instances ba nangyayari sa yun? Di ba natapos talaga siya doon? Pagka nag-daily revisions ba tayo, babalik tayo, yung ganun pa rin, -6 pa rin tayo. Oh, Babalik tayo yes. sa stage 3. Tama? Yes. Pag new work, pag reading, continue na. Okay? Hindi, I mean, dun sa new work, di ba? Nasa Babalik tayo. daily revision, stage 4 na tayo. As in, Oo, dito. pinakasimula talaga Ito. mismo. Like this. Yan, di ba? Ayan. Natapos siya dyan. Tapos nandito na si student na nag-start siya ng Nag-start siya niya. ng new wait work lang. niya. Ito, nandito siya natapos sa help. Yan. Diyan natapos. Babalik kayo dito sa stage 3. Minus nyo. Kaya medyo nakakalito siya kapag full stage, kapag new work, daily revision. Kailangan nyo ng calculator, -1 dun sa calculate. Teach, -1. wait lang, nalito ako dun sa clinic mo. Paklik nga ulit ng stage. Stage Di ba 4 galing akong tayo. stage 4?
Mm. Tapos, hindi ako mapupunta FSR, full stage revision. Stage 3 pipindutin ko. Stage 3, of course, stage 3. Pero kapag si student nag-stage 4 na siya, na talagang tapos na kayo sa full stage revision, dito na kayo sa stage 3 na to, okay? Dito na lang. Wag na Hindi na dito. sa full stage revision. Malilito kayo pag dito pa. Dito na lang. Kasi ang paragraph nandito na, nasa taas na siya. Hindi na kayo malilito. Okay. Okay? Kasi kapag doon dito kayo magtitingin, mahirapan kayo. Tapos yung mga head word doon, baka hindi pa kayo mahirapan kayo. So dito na lang. Mas okay dito. Tapos kapag natapos nyo na yung daily revision, like naabot nyo na tong stage na tong 206.10 hanggang dito, start na kayo dito ulit sa full stage 4. Ayan. Tapos basahin nyo to, yung last Diyan na yung na new head work word. niya. What's the plural of wife? Ganyan, hanggang dito. Tapos ito na yung new work niya. Kasi dito kayo natapos eh. Mm-mm. Diba? Okay. So, may questions pa? None so far po. Gets na. Yung iba po, may questions pa po. Baka may questions pa kayo. Mhm. Ako po, clarification po. lang po. Bale, kunyari po sa dashboard, titignan po muna namin. So, pwede po pa-open ulit ng notepad. Yung sa Notepad. notepad na lang po. Yes. Ayan, Kunyari po, okay. ang currently na nakalagay as new work is itong stage 4, page 213. So, bale, ipapagawa po natin kay student. And then, pag yung timer is, ito lang po yung flow Pag po, kung tama po yung pagkakaintindi ko, pag Okay patak ng po. 5 minutes into the lesson, bale, reading na po. Opo. Tama. Opo. Tama po. So, may bago pong note. Kasi po dalawa po yung nire-record po nating note. Napansin ko yung sa new work or FSR tsaka yung reading. So, pag reading, bale, magbabasa na po si student, tas mag-go back po tayo ng paragraphs. Depende po sa stage. Tama po ba? Kapag po full stage revision? Or kapag po new work? Pag new work po. Hindi po. Kapag reading po, wala pong back. Diretso na po yan siya. Diretso na. Opo, diretso na siya. Kapag si student nakaabot na ng stage 3, paragraph 209, ganyan, babasahin niya na to. Ito, 209, last head word niya dyan ay teenager. Saan ba yun? Teenager. Ayan, teenager. Puproceed na siya dito kasi sasabihin mo, okay, now, go on with your reading. Stage 209, paragraph 209, stage 3, teenager. Okay, puproceed na siya sa head word. Please proceed to the next head word. Tapos sasabihin ni student sa inyo na, okay, teacher, excuse me. Okay, sabi mo, okay, please proceed. Tapos habang nagra-write kayo dito, pagtapos yung mag-write sa notepad nyo, proceed na kayo dito sa stage 3 niya, kung saan siya nahinto. Tapos kapag sabihin ni student na, teacher, it's the end of this stage, what should I do? Sasabihin mo kay student mo na, okay, please Stage proceed to 4. stage 4, 211, continue reading wives help. Tapos yan, Okay wala po. nang daily revision yan, dire-diretso lang. Kailan Okay? po nangyayari yung like nag-go back tayo ng paragraphs? Pinakauna po ng first part when we are doing the new work, like I've said na kapag si student po ay, what you call this? Saglit lang. I-ano ko siya. Pag-start ng lesson, di ba? Doon tayo nagde-daily revision. Pinaka-start ng lesson. Kapag may nakalagay kasi doon na new work, full stage revision, dito. Here. Ito, try natin. Ito si Yoshi. Ito, nakalagay dito sa kanya, new work. So, dun kayo magkakaroon ng daily revision. Ayan, new work, daily revision. Okay, dun kayo magbabak. Sa pinakauna, dito kayo. 218 minus 6, 213 yung sinabi ko sa inyo kanina kasi kapag 212, magiging 7 paragraphs ang mangyayari. Baka matagalan kayo. Okay, dun kayo magbabak. 212, tapos kapag na-reach nyo na yung, yung word na reach, Yung word, next tuloy na. head word na please repeat, ganyan na, may repeat na, magbabasa ka na ng definition, tapos let's practice, ganyan na. Hanggang matapos, tapos reading, ayan, ito yung susundan mo sa reading. Okay, so your reading ends at stage 3, 164, millionaire. Please proceed to the next head word of millionaire. Tapos si student na bahala magbasa nun ng next head word ng millionaire. Okay? Yes po, yes. Thank you. Gets. Okay. Now, everything, Gets na. wala na kayong question? May Go, Pat. question. Okay. Sa daily revision, clarify ko lang po Okay Sa po. daily revision
bago Mhm. mag-start yung bago, no? Mm. Daily Okay. revision. So, Mm. -6. So, Mm. yes, sabayan mo si student. Still sabayan. 2 times Mm. ang question dayon sabay. Yes, Up oo. until ma-reach ang 218. Mm. Tapos, yun na magsisimula yung new work, Yes, correct. new progress. Mm. Okay. Up until 5 minutes left. Mm. Okay, so the 5 minutes left, go back to reading kung saan Mm. siya natapos nung last. Eto, yes, correct. Mm-mm. And Okay, I see. okay, okay na? Alright. May question pa kayo? Baka may question pa kayo. Malinaw naman na po. Okay na po. Pag may mga clarification, ayan po. May video naman po ata si Ma'am Madel, ano naman po siya, record. So, baka isend niya po yun sa GC or okay po, ano po. Patingin niya ako ulit paano ka mag-send ng paano ka maglagay ng Sa notepad? Hindi. Yung 'di ba Ito? yung nilagay mo na yung notepad. Punta ka na Ito. po dun sa Progress student. report? Progress report ni student. Okay. So, wait lang. Punta lang ako dito sa message to student. Ayan. Ito. Ayan. Stage 5. Wala na Yun po na lang kayong tina-type dyan sa category, chapter. Wala na kayong tina-type Wala na dyan. po. Automatic Click lang. Automatic lang siya. Hanapin nyo lang yung head word. Ganyan. Dito lang kayo magta-type. Ayan. Pag may mga note kayo na kailangan iwan sa next teacher, ganyan. May mga note dyan na nakalagay na hello teachers, please proceed to the next head word of this. Hello teachers, please proceed to the this question, ganyan. May mga nakalagay dyan. So, doon kayo mag-proceed, okay? Okay. Gets. Okay. So, okay. May mga questions pa? Goods na po ako. Okay, goods na. Sino pang merong questions? Copy ko to kasi student ko to later. Sa FSR and QSR teach, walang daily revision. Yes, walang daily revision. So, diretso kayo basa sa questions Hanggang and then matapos ang 26 minutes, mapapaos kayo mga teachers. so wala yung 5 minutes left na reading. Wala. Puro ano lang, walang daily revision. Ano lang, ito, for example, full stage revision siya, si Hideki later. Pupunta lang kayo dun sa textbook kasi full stage revision siya, pure question and answer lang siya. Walang new work, walang magbabasa ng definition, walang let's practice. Puro lang siya question. Okay. Hanggang matapos ang oras nyo. So, mind teacher, please, kapag dito sa full stage revision, kasi baka malito kayo at hindi nyo matype yon, kapag 20 seconds na sa oras, or 25 seconds, ganyan, abangan nyo na ako saan matatapos si student, okay? For example, ito si Hideki, 11 siya, stage 11, full stage revision, tapos 1051. Ayan. Tapos matatapos ang oras niya, malapit na matapos ang oras niya. For example, 20 seconds, 30 seconds. I-ready nyo na dito sa notepad nyo, new work. Ayan. Ayun sinasabi ko. Hindi nyo makikita kung Wait, ma'am. nasaan. Sorry, diba? clarify ko lang Nalito ako ng onte. Sorry. Basta full stage revision tsaka quick stage revision, wala na tayong -6, wala na tayong ganun. Wala na tayong wala nang daily revision. Wala na. Reading wala ding reading. Wala ring reading. Pero kapag siya, paklik nga po ng textbook, sorry, nakakalimutan ko yung word. Ito po. Kapag stage siya, kuwari, dyan lang siya nag-stop. Let's say nakalagay dun sa notes sa sa daily daily report niya is stage 11, hindi FSR. Doon lang tayo, that's the time na mag-daily revisions lang tayo. Daily revision. Ito, ayan. Yan, dito lang tayo magde-daily revision. Walang full stage revision. Yan. Ito, magiging guide nyo na yan siya. Pag may mga ganyan, wala siyang daily revision, wala siyang Quick reading, wala ring reading ng mga please listen, please repeat, ganyan. Wala ring magbabasa ng ganto, full stage, full lang siya, question and answer. Pero kapag dito,
Ayan, itong kulay blue na yan. Walang nakalagay na QSR, FSR. Doon, ayan ang new work na Ano yung tinatawag nakalagay natin. sa ano, sa report niya? Ano nakalagay niyan kapag um ano yung difference sa ano niya, daily reports niya? Anong nakalagay sa reports niya kapag kailangan namin mag daily revision tsaka quick reading? Tsaka anong difference nung notes na full ano lang, as in Full stage ah revision oo, lang. full stage revision lang, as in walang basa, walang ano. Mm-mm. Anong Okay. difference nun? So the difference between the new work and full stage revision is that kapag mag-new work kayo at nakalagay sa student nyo na ano siya, tawag dito? Na naka-new work ang paragraph niya here. Naka-new work si Yoshi. So ang mangyayari doon guys, ito lang ang susundan nyo. Ayan. New work, ganyan. So, ang difference niyan dito, papakita ko sa inyo paano siya ilalagay. Ito lalagyan ko ng pangalan, Yoshi, para hindi na ako malito. Nalilito ako sa pangalan nila. Ito, tanggalin niyo itong Teacher Ella, hindi natin kailangan yan. Tanggalin natin tong date na yan, hindi natin kailangan yan. Ayan, ang kailangan natin, itong question. Hala, nakalimutan ko. Ayan, itong question and answer tsaka reading. Dito kayo maglalagay ng daily revision bago magsimula ang klase. Okay? Bago magsimula ang klase. So okay, check nyo syempre yung bookings nyo. Oh, ito si Yoshi, student ko siya, stage 4, 218 reach. So magsisimula ako ng stage 4, 213. Sabi ko kanina, 213. Tapos, ang problema, saan ako magsisimula ng head word? Kasi hindi ko naman alam, di ba? So, syempre, doon lang kayo sa pinakauna ng head word ng 213. Okay? Hindi, for example, ito, 213. Ito ang daily revision nyo. Ito ang pinakaunang head word. Ito ang pinakaunang question. Dito na kayo magsisimula. What's the past of speak? The past of speak is spoke. Hanggang end na yan, hanggang matapos nyo, hanggang maabot nyo ang 218. Ayan ang pinagkaiba nila. Tapos, kapag naman sa new progress report, new. Ayan lang nilalagay ko dyan para di ako malito. New tapos read. Ayan lang. Ato, stage 4, for example, natapos si student ng 220 and president. Ayan. Ayan lang. Ayan lang sasabihin ko doon. Tapos si student natapos ng reading niya ng 3, 166. Ayan. For example, stage 3, 166. Ito. For example, poll. Diyan siya natapos sa poll. Ayan. Diyan siya ito yung sasabihin ko dun sa progress report niya na i-message ko sa kanya. Ayan Okay. yon. It's a new work. Ilagay nyo na rin new work para di kayo malito ganyan. Okay? New work Okay. siya. Kapag naman full stage revision, ganito. Ito, full stage revision. Natapos siya stage 11. Mali. Full stage revision. Stage 11. Teach, 1051. patingin nga ako ng note mo sa student, yung full stage revision ulit. 'Di ba si Okay. Yoshi, ayan, mayroon siyang daily revision. Patingin nga ako ng student niya na full stage revision lang. Oo. Ito, ilalagay ko siya dito. Ayan. Sige. Ito na, full stage revision na tong student ko na to. Nakalagay full stage revision. So, ito, ang full stage revision niya, ayan. Lalagay ko yan. Full stage revision. Yan. Full stage revision. Tapos, ang last head word niya ay 1051, di ba? Tapos, let's say natapos siya dito sa 1059, ganyan. Tapos, decimal, dyan siya natapos. Sasabihin ko, 11, 1059, decimal. Ayan lang. Tsaka mag-iiwan lang ako ng note sa student. For example, dito siya natapos. Like yung sinabi ko kanina. Ito lang. Sabihin ko dito, full stage revision, last question. Copy. Ayan lang. Ilalagay mo siya na sa Okay. note. Ayan na. Makakarating Okay. lang naman si student sa full stage revision. Let's say si Yoshi. 'Di ba meron kang class kay Yoshi? And then Okay. si Yoshi, natapos siya sa new work niya na, let's say, ayun, yung new, yung Stage president. 4, tas dito sa 311. Ayun Mhm. lang siya makakarating sa full stage revision ng, quick stage revision ng stage 3. Oo, Ayan lang. pag napunta na siya ng, let's say, yung last note mo, kuwari, ikaw pa rin teacher niya,
Mm. or para sa next teacher. Natapos mo yung stage 3. Stage 3 quick quick stage revision na siya. Doon na magsa-start na hindi ka na mag daily revisions Yes, and yes, correct. reading. Okay, Mm. basta matapat doon. Sa mga Oo. yon, hindi na ako Oo, hindi na. Okay. Pero kapag for example, si students ay new work at new work pa rin. For example, 3 ang bookings nila sa'yo. Always ka magdi-daily revision. Okay? Kahit Copy. paulit-ulit, always ka magdi-daily revision. Hindi mawawala yon. Basta new work. Copy. Basta new work. Kahit paulit-ulit siya, sasabihin niya na, kasi pwede nyo naman silang tanungin kung gusto nila. Ako kasi, tinatanong ko sila. Pero mas prefer talaga nila na inuulit yung daily revision. Mas gusto nilang Okay. inuulit. So, before we start the class, we ask the students, okay, let's say si Yoshi. Example, student Kapag Yoshi. paulit-ulit kayong nag-lesson. Pero kapag iba ang teacher bago ikaw, wag mong tatanungin yun. Always Okay, ka lang okay. mag-daily revision. Mag-daily version. Okay. Yeah, kapag Copy, 3 copy. ang class, for example, 7 p.m. nag-class siya sa'yo, tapos 7:30 nag-class siya sa'yo, 8:30. Ayan, pwede nyo siyang tanungin, oh, do you want to continue the daily revision or do you want to continue to the new work ahead? Tapos sasabihin niya sa'yo, teacher, please proceed to daily revision. Ayun, doon kayo magma-minus. Pag sinabi niya, please proceed to the new work now, sasabihin niyo sa kanya, okay, so let's start. Please repeat. Ayan, ganun na. Okay, gets po. Okay, thank you. Okay. Gets ko na. So, Okay na po. okay, wala nang questions? Ako, ma'am, parang medyo nag-stop yung brain ko sa something. Mhm. Ano Ano po po, yun? yung kasi 'di ba ma'am, meron kayo nabanggit before, kunyari sa stage 3 na nasa dulo na, pero may time pa din. So parang doon magpo-proceed na po tayo sa stage 4, 'di ba po? Stage 4. For what po? Medyo na Yung ano ko. sa full work po ma'am. Kunyari yung sa Full stage stage 3. revision? Opo ma'am. Ay, hindi Ayan. ma'am. Ano po? Hindi sa revision ma'am, yung parang siguro sa reading yata. Sa reading. Okay, sa reading. For example, dito siya natapos. Opo, kunyari sa 210. stage 3. Yes. Yan, 209. Dito siya natapos sa teenager. Proceed siya dito. Sa Opo. excuse me. Tapos, end of this stage na. Proceed na po kayo dito sa stage 4. Wala Stage na pong 4. stage 3, full stage revision siya. Dito na po siya sa stage 4. As long as 'di ba kapag may time po 'yun, 'di ba ma'am? Pag may time Yun. po, as long as may time. For example, naabot niya na to like 3 minutes pa lang. Syempre, hindi naman kayo pwede mag-usap. Okay? nga po. So, ang mangyayari, dito na kayo sa stage 4, 211. Ayan. Continue niya yan, babasahin. Tapos, ang magiging progress nyo na kay Yoshi ay stage 4 na. Hindi na stage 3. Magbabago na to, stage 4. Kung saan siya matatapos sa stage 4. Yes, ma'am. Ayan. And ibig sabihin kunyari kayo pa rin yung next lesson niya na kung saan kayo nag-stop dun sa stage 4 na yon. Yun pa rin yung continuation na i-discuss niyo, 'di ba, ma'am? Yes. Paano po yung Ayan. dun sa yung sa parang yung in between yung ano ba yun, SQR po ba yun or yung Quick stage ano? revision. Ito. Opo. Ay, wait lang. Ano po? Ayan. Yes, yung sa stage 3 FSR, ano pong mangyayari diyan? Hindi na natin itatackle parang Hindi gano'n? na po. Sa reading, hindi na po. Pero kapag new work, stage 3, full stage revision po kayo. Pag new work, pag reading po, wala na po tong mga to. Okay? Blind yan sa mga student. Ito lang siya. Importante lang yung reading niya. Itong stage 3 sa atin yung mga teacher. Ayan, kailangan ni student yan mapag-aralan ulit. Kapag new work. Okay? Copy. Nagets nyo? Yes. May Ano lang. question pa? Pag new Okay. work, tuloy-tuloy, blue hanggang yung gray area. Basta new work yan. Tuloy-tuloy New yan. work. Stage 3, Ayan. stage 3 FSR, Always stage 4, blue. FSR. Basta yun lang yun. Okay. Copy. Okay. Yan. Hindi siya pababa, guys, ha? Pag ganyan Opo. siya. Pag Paano Oo nga ganyan. po. Pag ganyan. Opo. Ayan. Pag zigzag. Parang Pa-zigzag pa-zigzag siya. siya Yes po. ang Pa-zigzag mangyayari. nga po siya. Ayan. Okay. So, may question pa kayo? Tapos ma'am, 'di ba nakatapos na po siya dun sa stage 4? Okay. Kunyari Stage sa 4 stage po. 4. Yan. Tapos meron siyang time ulit. Ano yun? Parang tatalon po tayo ulit sa stage 5, parang ganon?
Sa reading po? Pag reading Opo, po sa ba? reading? Opo, ganun po. Opo, ganun Okay, lang. ganun lang Pero talaga. impossible po yun kapag ano po ang mangyayari. Kapag example po sa 5 minutes stage 3 tapos mag-move na agad siya sa stage 4, marami po yung paragraph na yan. Hindi niya po Oo nga. matatapos agad. So, ganun lang po siya. Pag natapos niyo na po yung end stage, for example, yan, stage 13, end of stage, ayan, balik naman po kayo dito sa 3:15, dyan po kayo magsimula. Pag natapos niyo naman po yan hanggang dito, for 13, makikita nyo na naman po yung end of stage. Dito na po kayo sa stage 6. Ganyan po. Hanggang Gets. matapos yan. Hanggang sa stage 12. So ibig Okay. sabihin, after ng stage 12 ng full work, reading, doon na mag-start sa stage 1 na FSR, parang ganon? Ano po? Kunyari, Paano po? yung parang Natapos niya na. kunyari, natapos niya po yung lahat ng readings from stage 1 to stage 12, tapos doon na lang Mm. mag-start ng stage 1 FSR, parang ganon? Hindi po, hindi po. Oo, ma'am. Ano Kasi po siya? hindi ko po, parang nalilito po ako yung the way na flow na kunyari sa after ng reading, tapos yung kailan po papasok si FSR, paano papasok si QSR, parang ganun, ma'am. Okay, papaliwanag ko po sa inyo. So Okay. ito, kapag si kulay blue, ayan, color blue, always remember it's a new work part. New work. Mm-mm. Diyan kayo pipindot kapag ang nakalagay sa progress ni student ay new work. And then, pagtapos niya po sa new work, like na-end niya na tong 52, ayan, stage 52, proceed po kayo sa full stage revision. Start po kayo sa stage 1 again. Ayan, ano Parang nyo yan? balik lang din. Opo. Tapos po, pagtapos nyo po dyan sa 51 to 52 full stage revision po yan ha. Ayan, pagtapos nyo po may nakalagay po na end of this stage, proceed na po kayo sa stage 2 ulit. Ganon din po, balik dito hanggang sa matapos yan, hanggang sa matapos ang araw, tapos nandito na siya again. Tapos ikaw ulit ang teacher niya. Ayan po, end of this stage. Tapos punta po ulit kayo sa quick stage revision 1 naman. New work. Ayan no? po. Hindi po siya new work. Quick stage revision 1. Ayan. I mean, Quick ano, stage. pag natapos niya lahat. Basta, yan. basta ang, ano yan, Q&A, yan ilalagay. Yes, Q&A to. Exactly. Ito, quick stage revision. Tapos pagtapos ng quick stage revision, ayan, wala siyang wala siyang paragraph, hindi kagaya dito sa stage yung may paragraph. Ito kasi, matatapos nyo na to in 10 minutes, hindi, mga 7 minutes lang, matatapos nyo na siya. So, maaari na okay. kayong maka-proceed Yung quick. dito. Okay. Mabilis lang talaga siya. Tignan nyo naman, mabilis lang yan. Kahit twice kayong mag-ask ng question dyan, it's okay. Mabilis lang siya. Pagtapos niyan, full stage revision na, dito na yung medyo mahaba. Ayan, tingnan nyo naman ang question. Full stage Oh, revision. Ayan, Okay. mahaba. Hanggang sa stage 3 naman. Ayan, okay? Hanggang next na po siya, kapag nandito na po sa stage 12, new work, tas natapos niya, ganun lang din po. Proceed na po kayo sa stage 11, quick stage revision. Ganun lang din. Wala pang 10 minutes yan, tapos na yan. Tapos pagtapos niya, punta na po kayo sa full stage revision kung may oras pa. Pag wala ng oras, for example, 1 minute left, nandito na kayo. Tapos syempre, matatapos kayo dito. Ganyan. Copy nyo na yan dyan. Tapos, lagay nyo na dito. For example, quick stage revision, paragraph, 28. Ito, yan na ilalagay nyo dyan. Ganyan na. Ganyan lang siya. Kakopy nyo lang to. Kasi wala na siyang paragraph eh. As you can see, buo siyang parang bond paper. Na Buo lang siya. questions, na puro questions lang. Puro lang siyang question. Hanggang sa matapos kayo dito, sa full stage revision, yan. Okay. Pag natapos na kayo dito sa full stage revision, ayan, wala na. Tapos na si student. Kapag gusto ni student na, can we proceed to the reading teacher since I'm done with full stage revision and I don't have any textbook to do anymore kasi wala nang 13, 14 yan. So, doon na kayo sa reading kung saan natapos ang reading nyo. Okay. Okay? Teach, basta ang kailangan lang namin tandaan talaga every time. Basta ang nakalagay kay student sa notes niya, sa student notes niya is nakalagay basta new work, always gagawin namin daily revision. And then, Pagka natapat tayo sa, let's say, si student, ang notes niya is nakalagay is reading, tag dito, ang nakalagay sa kanya, for example, is, asa na ba to? Asa na yung notes mo? ito. Ayan, pag nakalagay sa kanya is full stage FSR nakalagay sa kanya, full stage revision, wala na tayong daily revisions and reading. Ganun lang tandaan namin. Yes, correct. Wala Okay. na ring
reading ng head word, wala na rin yon. Wala na Yes. rin please repeat, please listen. Ayan, ganyan na lang. Full question and answer lang siya. Ask question And twice, QSR as answer well. one. Yeah, oo, yeah. Sa QSR din, ganun din sa QSR. Sa new work lang kayo, medyo matatagalan kapag nagtitake kayo ng lesson kasi tatlo nga siyang part. Daily revision, new work, and then reading. Okay? Mm, Ayan. tama, okay. Ayan yung tatlo nasa new work. Lalagay ko siya dito sa chat box. Okay. New work, daily revision, new work, and reading. Ayan. Pag quick stage revision, ayan na lang ilalagay ko Pure quick stage revision and FSR. Pure question and answer. Ayan lang. Okay? So, may ilalagay kayo dito kay student by the way, guys. For example, may nakalagay kay student na no reading. Ilalagay nyo, kapag full stage revision, lagi nyo pindutin ang no reading, okay? No reading. Okay, so that's all for the Kalan method ni Native Camp. So, ayun, medyo mahaba-haba siya, may mga 2 hours, no? So, yeah, it's because ano talaga siya, very detailed and may mga Q&A sessions pa kayong narinig. So, I think marami kayong natutunan, right? So, yeah, if marami kayong natutunan, make sure to leave a thumbs up sa video and kung meron kayong questions, nilagay nyo na lang sa comment section below and I'll try my best to answer it as soon as possible. Okay? Alright, thank you so much, guys. So, good luck on your Kalan journey. More earnings, more bookings sa inyo. Thank you. God bless.